Muli akong isinilang bilang isang maya, pero naman ako ang panghihina ng kalamnan ng aking ama, kaya sa tuwing nag-evolve ako, hinihimatay ako at agad napuputol ang ebolusyon. Dahil dito, minamaliit ako ng lahat, pero ang pinakamagandang estudyante sa buong paaralan, na biniyayaan ng maladyos na talento, ay nagpa siyang makipag-bond sa akin sa unang sandaling makita niya ako. Humalakhak ang mga kaklase niya, tinawag akong himataying manok na kakabunlang niya. Kahit kuliglig lang sa bakuran, kaya akong bunutan ng lahat ng balahibo, pero wala iyong pakialam sa pinakamagandang estudyante, dahil siya, na muling isinilang mula sa nakaraan niyang buhay, ay may alam na hindi alam ng iba. Napakamahal maging beast tamer. Sa nakaraan niyang buhay, naubos niya ang buong ipon ng mga magulang niya para lang palakihin ang isang thunder teacher na may potensyal na umabot sa antas na 40. Kalaunan, nagkataon lang na nakatagpo siya ng isang kasulatan ng Sword Immortal. Nagising ang Sword Immortal bilang ikalawa niyang klase at naabot niya ang antas na 70 sa loob lang ng 10 taon. Pero naubusan siya ng oras. Bumagsak sa mundo ang mga halimaw na nasa antas na 100 at wala siyang naging pag-asang talunin ang mga ito. Ngayon ay muli siyang isinilang at sa pagkakataong ito, hawak na niya agad ang kasulatan ng Sword Immortal. Kailangan niyang ibuhos ang bawat patak ng pagsisikap sa landas ng Sword Immortal. Tungkol naman sa akin ang munting maya. Wala siyang balak gumastos kahit 1 sentimo para palakihin ako. Isa lang akong alagang hayop na pampalipas oras. Pero walang nakakaalam na sa mismong sandaling nakipag-bond siya sa akin, nagising ang banal na devour system ko. Ang kailangan ko lang gawin ay kumain at lalakas na ako. Ang payat na ibong ito ay nakatakdang maging isang phoenix na hahangaan ng lahat. Ngayon, iniuwi ako ni Aurelia. Mabilis siyang kumagat ng ilang pirasong tinapay, saka umupo ng nakaikis ang mga paa sa sopa, handang magsanib sa kasulatan ng Sword Immortal at gisingin ang ikalawa niyang klase. Hindi na siya nag-isip pa, inilabas niya ang pinakamurang beast feed mula sa bulsa niya at ibinuhos iyon sa maliit na mangkok na nasa mesa. Sa sandaling makita ko ang pagkain, agad akong sumisid at nilamon iyon ng walang tigil. Sino pa ba ang may pakialam kung mababang uri lang ang feed, basta nagbibigay ito ng mga evolution point, sapat na iyon para sa akin. Biglang sumabog sa isip ko ang tunog ng system. Ding! Nilamon ang mababang uring beast feed. King Blackmane Boar Mints. Ding! Natugunan na ng iyong mga evolution point ang kinakailangan para sa una mong evolusyon. Mag-evolve na ngayon. Hindi ko na kailangang magdalawang isip. Matagal nang malinaw ang sagot sa isip ko. Tama! Isang nakakapasong bugso ng init ang sumabog sa loob ko, dumaloy ito sa mga ugat ko hanggang sa bawat sulok ng katawan ko, at kasabay ng init na parang kayang tunawin ang buong pagkatao ko, biglang dumagok sa akin ang pamilyar na pagkahilo. Hindi na naman. Umatake na naman ang likas kong panghihina ng kalamnan. Noong huli, ang mismong pagkahilong ito ang nagpahinto sa ebolusyon ko, kaya naging katatawanan ako ng buong akademya. Mariin kong ikinuyom ang tuka ko at tiniis ang lahat. Pinilit kong labanan ang umiikot at kumakawalang pagkahilo. Ibinaon ko ang ulo ko sa sopa, mahigpit na nakakapit ang mga kuko ko, at nagtiis hanggang matapos ang buong ebolusyon. Nang matapos si Aurelia sa pagsasanib sa kasulatan ng Sword Immortal, lumingon siya at nakita akong nakakulot sa sopa. Kinuskos niya ang sentido niya at marahang natawa. Aba! Kain at tulog talagang ugali ng isang maya. Pero halos kasunod noon, napansin niyang may kakaiba. Ang enerhiya sa loob ko ay rumaragasa sa bilis na nakikita mismo ng mga mata niya, habang bahagyang kumikislap sa katawan ko ang aura ng ebolusyon. Ebolusyon ba talaga ito? Mahinang bulong niya, kahit likas iyong tinanggihan ng isip niya. Napakapangkaraniwan ng Ashen Sparrow, at matagal nang maihangganan ang potensya nito. Gaano man ito mag-evolve, hinding-hindi ito makakagawa ng anumang pambihira. Tahimik na lumipas ang oras, at makalipas ang 2 oras, saka lang ako nagising mula sa epekto ng ebolusyon. Pagdilat ko pa lang, agad kong binuksan ang status panel. Yuri, House Sparrow. Antas, 1. Talento, Big Eater. Ang nakakainis lang, hindi man lang nagbago ang uri ko. Habang nakasimangot ako sa inis, marahan akong pinatong ni Aurelia sa balikat niya. Habang nagsusuot siya ng sapatos sa may pintuan, sumigaw siya papasok ng bahay. Ma, pa, magbubukas ngayon ang paaralan ng baguhang dungsyon. Isasama ko si Biscuit. Pagkasabi niyon, isinara niya ang pinto at umalis. Sa loob ng bahay, nagkatinginan ang mga magulang ni Aurelia. Halatang halata ang pag-aalala sa mga mukha nila. Sa tingin mo, masasaktan kaya ang anak natin? Napakahina ni Biscuit, malamang hindi pa nito kayang talunin kahit halimaw na nasa antas na 1.
Napabuntong hininga ang matandang mag-asawa, sinisisi ang sarili nila dahil hindi nila nabigyan ng sapat na yaman ang anak nila at hindi man lang nila ito mabilhan ng disenteng halimaw na alaga. Nang malaman kong pupunta kami sa baguhang dungsyon, agad akong napuno ng pananabik. Habang walang kaalam-alam ang iba, alam ko mismo kung ano ang mangyayari. Si Aurelia ay isang makapangyarihang taong muling isinilang na bumalik dala na ang kasulatan ng Sword Immortal. Isa siyang dual class na kayang lampasan ang karaniwang hangganan ng lakas. Sa ganoong kalakas na kakampi na nagbabantay sa likod ko, ano pa ba ang dapat kong ikabahala? Si Aurelia ang bahala sa pagpatay sa mga halimaw, habang ako naman ay basta kakainin ang mga bangkay ng mga ito at lalakas ng lalakas kahit nakahilata lang. Ito ang klase ng tambalan na talagang dapat ikatuwa. Una akong dinala ni Aurelia sa isang tindahan ng kagamitan, at walang pag-aalinlangang gumastos siya ng mahigit 3,000 para sa isang dekalidad na mahabang espadang bakal na akmang-akma sa kanya. Pagkatapos, sumakay kami sa bus ng paaralan at dumiretso sa pasukan ng baguhang dungsyon. Kung saan nagtipon na ang napakaraming estudyante, umugong ang paligid sa ingay at kahanga-hanga ang buong tanawin. Sa mismong sandaling iyon, biglang umalinggaw sa malapit ang isang nakakasuya na boses. Aba, Aurelia. Kaya ang nakabund mo pala ay ang himataying manok na iyon? Ang nagsalita ay si Beauregard, ang kilalang mayamang pasaway ng akademya, na ang ama ay isang tanyag na rank 4 beast tamer sa lungsod. Tinapik niya ang Shadowfang Wolf sa tabi niya, halatang ipinagyayabang ito. Isa itong Shadowfang Wolf na may potensyal na umabot sa antas na 58. Gumastos ng malaki ang tatay ko para rito, at kaya nitong lamunin ang isang dosenang payat na ibon na tulad ng sa iyo nang hindi man lang nahihirapan. Gumapang ang tingin niya kay Aurelia na puno ng pagnanasa, saka siya nagtaas ng kilay. Kung papayag kang maging kasintahan ko, bubuhatin kita sa buong dungsyon at ako na ang bahalang magpataas ng antas mo. Siguradong unang pwesto ka, walang duda. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo. Isang nakakapanlamig na tingin ang dumaan sa mga mata ni Aurelia. Sa nakaraan niyang buhay, ang mismong Beauregard na ito ang nagwala sa kahihiyan matapos siyang tanggihan, sa kanilin lang ang mga magulang niya papunta sa isang napakapanganib na dungsyon, kung saan malagim silang namatay sa mga panga ng mga halimaw, ni hindi man lang naiwan ang buo nilang katawan. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi niya ito palalampasin. Ang baguhang dungsyon ang magiging libingan nito. Beauregard, tigilan mo ang pagpapanggap na iyan. Ikinampay ni Aurelia ang pulso niya at itinutok ang dulo ng espada niya diretso sa mukha nito. Habang nakadapo ako sa balikat niya, galit na galit akong bumukaka ang mga balahibo at malakas na nagsisiyaw kina Beauregard at sa Shadowfang Wolf nito. Tama, katatapos ko lang ng una kong ebolusyon at hindi ko pa kayang tapatan ang asong iyon. Pero wala akong pakialam. Kung ang paghihiganti ay kaya panghintayin ng 10 taon, ang isang hamak na tulad ko ay gusto itong matapos ngayong gabi. Bigyan mo lang ako ng ilan pang ebolusyon at ngangat-ngatin ko ang galis na asong iyon hanggang sa wala nang matira, kahit mga buto nito. Habang nagsisimula akong mag-alalang baka padalos-dalos na kumilos si Aurelia, biglang pumagitna ang boses ng punong guro at pinutol ang tensyon. Lahat ng klase, pumila ng maayos at pumasok sa dungsyon. Agad na ibinalik ni Aurelia ang espada niya sa kaluban at pumila. Alam niyang hindi pa sapat ang lakas niya ngayon para patayin si Beauregard sa harap ng napakaraming nakatingin, lalo na at ang ama nito ay isang rank 4 beast tamer na maraming koneksyon. Unti-unti niyang sisingilin ang utang na ito, pati puhunan at tubo, ni isang kusing ay walang mapapatawad. Sa mismong sandaling tumawid si Aurelia sa tarangkahan ng liwanag ng dungsyon, biglang sumalakay sa akin ang pagkahilo. Pagmulat ko ulit ng mga mata, nasa kailaliman na kami ng isang masukal at madilim na kagubatan. Isang grupo ng mga halimaw na hugis aso at nababalutan ng mga tinik ang naglabas ng mga pangil at dumiretso sa pagsugod sa amin. Bristlehounds. Antas, 2. Kasanayan, spike charge. Hindi kaya. Hindi talaga kaya. Agad akong lumipad papunta sa pinakamalapit na puno at buong puso kong ibinigay kay Aurelia ang buong larangan ng labanan. Bahala ka na. May muling isinilang na makapangyarihang Sword Immortal sa tabi ko, ni hindi ko na kailangang pumagaspas ng pakpak, hihintayin ko na lang ang mga bangkay. Tumalim ang mga mata ni Aurelia habang mahigpit niyang hinahawakan ang mahabang espada, saka kumilos na parang isang malabong anino at sumugod diretso sa grupo, kumikislap ang talim ng espada niya. Sunod-sunod na matinis na sigaw ang umalinggaw at sa loob lang ng ilang segundo, bumagsak ang isang dosenang Bristlehound sa lupa, wala ng buhay. Isang kislap ng gininto ang liwanag ang bumalot sa katawan niya, hudyat na agad siyang umabot sa antas na 2. Habang pinapanood ko ang lahat ng iyon, hindi ko maiwasang mamangha. Grabe, kaya pala isa siyang makapangyarihang muling isinilang.
Para siyang makinang ginawa para mag-ani ng mga halimaw. Agad akong lumusong, lumapag sa tabi ng bangkay ng isang bristlehound, at ibinuka ang tuka ko para lamunin ito. Kaagad na tumunog ang system. Ding! Binabati kita, manlalaro. Nilamon mo ang bangkay ng isang bristlehound na nasa antas na 2. Nakakuha ka ng 3 evolution point. Karanasan, dagdag 3. Agad na kumislap ang mga mata ko. Isang bristlehound na nasa antas na 2 pa lang ay nagbibigay na ng 3 evolution point, may dagdag pang karanasan para sa pagtaas ng antas. Parang tumama ako sa jackpot. Kaya hindi na ako nagpigil at nilamon ko ang lahat ng makita ko. Hindi nagtagal, ang 100 bristlehound ay nawala na lahat sa tiyan ko. Ding! Kasalukuyang may 36 na evolution point ang manlalaro. Tumaas ang antas sa 2. Pinanood ni Aurelia kung paano ko nilinis ang mga bangkay ng mga bristlehound na ilang ulit na mas malaki kaysa sa katawan ko at lantaran ang pagkabigla sa mukha niya. 2 buhay na ang naranasan niya, pero ni minsan ay hindi pa siya nakakita ng isang maya na kayang lumamon ng 100 bangkay ng halimaw sa iisang upuan. Ipinagpatuloy niya ang pagpasok sa mas malalim na bahagi ng dungsyon habang kasama ako at nagwalis siya ng mga halimaw na parang isang ipo-ipo. Sa tulong ng kaalaman mula sa nakaraan niyang buhay at ng napakalakas na kapangyarihan ng sword immortal niyang klase, agad niyang pinuksa ang bawat mababang antas na halimaw na madaanan niya. Patuloy na tumaas ang antas niya sa bawat napapatay hanggang mabilis siyang umabot sa antas na 4. Samantala, nakasunod lang ako sa likuran niya, kain ng kain ng kain, halos hindi na ako makahabol sa bilis ng pagpatay niya sa mga halimaw. Aaminin ko, napakasarap sa pakiramdam ng binubuhat ka ng isang napakalakas na kakampi habang libre ka lang na nakikinabang. Makalipas ang ilang oras, umabot na rin sa antas na 4 ang antas ko. Nasa 78% na ang evolution points ko, 2 puntos na lang ang kulang para sa ikalawa kong evolusyon. Habang nagpapatuloy kami, biglang napatigil si Aurelia. Nakatitig ang mga mata niya sa isang bagay na nasa di kalayuan. Isang napakalaking gagambang nababalutan ng nakakakilabot na kulay ubing ambon ang nakatitig sa amin na parang mga biktima. Violet Mist Spider. Antas, 6. Boss ng Dungeon. Mga kasanayan. Violet Mist Paralysis. Venom Fang. Pierce. Webbind. Sa isang iglap, naging seryoso ang ekspresyon ni Aurelia. Hindi basta-basta ang boss na nasa antas na 6 na ito, pero bilang isang sword immortal, hindi rin pangkaraniwang kalaban si Aurelia. Pero may kakaiba sa Violet Mist Spider na ito na nagpapakilabot sa akin. Alam na alam ko kung gaano lang ako kalakas. Kung ako lang mag-isa, wala akong pag-asang talunin ang gagambang ito, kaya nasa aming muling isinilang na halimaw ang lahat. Sige, ikaw na ang bahala riyan. Hihintayin ko na lang ang bangkay nito pagkatapos, saka ko kakainin para makadagdag sa evolution points ko. Sumugod si Aurelia na parang kidlat, humahaginit ang mahabang espada niya sa ere, habang ang matalim na sword energy ay rumaga sa diretsyo sa Violet Mist Spider. Bawat hampas ng espada niya ay kumikislap sa malamig na liwanag, at ang nakapangingilabot na aura ng sword energy ay kumalat sa buong kagubatan. Kahit desperado mang lumalaban ang gagamba, tuloy-tuloy pa rin itong napipilitang umatras sa harap ng mabilis at napakahusay na espada ni Aurelia. Parami ng parami ang mga sugat sa buong katawan nito. Samantala, hindi kalayuan doon, pinangungunahan ni Beauregard ang Shadowfang Wolf niya habang umiikot sa dungsyon. Nang maramdaman niya ang labanan sa malapit, agad siyang palihim na lumapit. Pagkakita niyang si Aurelia ay nakikipaglaban ng harapan sa isang boss na nasa antas na 6 gamit lang ang espada, at unti-unti pa itong nadadaig, tuluyan siyang natulala. Sandali! Hindi ba beast tamer lang siya? Paano siya naging mas magaling humawak ng espada kaysa sa mga mandirigma? Mabilis niyang itinaboy ang pagkabigla at tuluyang nilamon ng kasakiman ang mga mata niya. Ano man ang nangyayari, boss ito na nasa antas na 6. Napakalaki ng karanasan at napakaganda ng mga bihirang makukuhang gantimpala. Kailangan kong maagaw ang huling patay. Tinapik niya ang ulo ng Shadowfang Wolf at mahina itong inutusan. Hintayin mo ang hudyat ko. Pagkatapos, sabay tayong susugod at aagawin ang huling patay. Habang umiikot ako sa himpapawid, matagal ko nang nakita si Beauregard at ang Shadowfang Wolf niyang nagkukubli sa mga palumpong. Napakaliit nga ng mundo. Naglakas loob ba talaga ang dalawang ito na agawin ang huli naming patay? Napangisi ako. Mukhang ngayong araw na ang tamang panahon para singilin ang dati at bagong utang ng sabay. Panahon na para turuan siya ng leksyon. Nasa antas na 4 na ako ngayon at isang beses nang nag-evolve.
Bagaman mas mababa pa rin ang batayan kong lakas kaysa sa isang ganap na Shadow Fang Wolf, ang asong ito ay nasa antas na 2 pa lang. Ang talunin ito ay kasing simple ng pananakot sa isang bata. Tungkol naman kay Beauregard, isa lang siyang palpak na beast tamer na nabubuhay sa pera ng ama niya at umaasa lang sa halimaw niyang alaga. Kapag nawala ang alaga niyang iyon, isa na lang siyang walang silbing basura na nilangaw ay hindi kayang saktan. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, malapit nang matapos ang laban ni Aurelia. Patuloy na bumabagsak ang lakas ng Violet Mist Spider sa ilalim ng walang tigil niyang mga atake ng espada. Ilang sandali na lang at tuluyan na itong mamamatay. Pagkakita rito, biglang umuwa si Beauregard. Ngayon na. Shadow Fang Wolf, umatek. Agad na sumunod ang Shadow Fang Wolf, naging tila isang malabong anino habang buong bilis itong sumugod, dumiretso sa likuran ni Aurelia. Pagkakita rito, naging napakalamig ng tingin niya. Sisingilin din naman kita balang araw. Mas mabuti na ring ikaw na mismo ang lumapit. Sa mismong sandaling iyon, isang anino ang sumisid mula sa himpapawid, napakabilis ng kilos kaya malabong guhit lang ang naiwan. At ako iyon. Itinoon ko ang tingin ko sa Shadow Fang Wolf na akala mo napakahalaga ng sarili nito at sumilay ang pilyong ngiti sa mga mata ko. Hoy, bata. Narito ang lolo mo. Malakas kong ipinagaspas ang mga pakpak ko. 2 napakatalim na airblade ang humiwa sa hangin sa nakabibinging bilis, walang iniwang anuman sa dinaanan, kundi hubad na lupa, at maging ang hangin ay tila nabiyak sa matinis na ugong. Bago pa makapag-react ang Shadow Fang Wolf, tumama na rito ang 2 airblade. Malakas na bumagsak ang katawan nito sa lupa, kasabay ng pagsabog ng alikabok. Ang dati nitong bahagyang kumikinang na mga mata ay tuluyang nawala ng liwanag. Ilang ulit pang kumibot ang katawan nito bago tuluyang tumigil. Patay na patay. Ding! Nilamon ang natitirang espiritu ng isang Shadow Fang Wolf na nasa antas na 2. Nakakuha ng 10 evolution point. Ding! Umabot na sa 100 ang iyong evolution points. Simulan na ba ang 2 mong ebolusyon? Pagkakita sa lahat ng ito, nagliwanag sa tuwa ang mga mata ni Aurelia. Nag-aalala pa naman siyang baka masaktan ako, pero hindi niya inasahang mapapatumba ko ang Shadow Fang Wolf sa iisang atake lang. Nanlaki ang mga mata ni Beauregard sa takot habang pinapanood ang mahal na mahal niyang Shadow Fang Wolf na mapatay sa isang galaw lang ng ibong matagal niyang minamaliit. Ang mapagmataas niyang mukha ay napalitan ng matinding sindak. Lumingon siya at akmang tatakbo, pero matalas na sumigaw si Aurelia. Biscuit, pigilan mo siya. Masaya akong humuni bilang tugon, saka muli kong ipinagaspas ang mga pakpak ko, habang isa na namang airblade ang humaginit sa hangin. Wala nang pagkakataong makaiwas ang duwag na iyon. Sa isang iglap, parehong naputol ang mga binti niya, at gumulong ang buong katawan niya sa lupa na parang bola ng niebe, habang napasigaw siya sa matinding sakit. Sa isang hampas lang, tinapos ni Aurelia ang huling hininga ng Violet Mist Spider. Pagkatapos, agad niyang ibinaling ang espada niya kay Beauregard at dahan-dahang lumapit. Patuloy na tumutulo ang dugo mula sa talim ng espada niya, pumapatak sa lupa na tila bawat tunog ay bilang ng nalalabing sandali bago ang kamatayan nito. Sa sobrang takot ni Beauregard, napaihi siya sa kinatatayuan niya. Hindi na niya halos maramdaman ang sakit ng naputol niyang mga binti habang bumagsak siya sa lupa at paulit-ulit na yumuko, nagmamakaawang patawarin siya. Pakiusap. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko na ito ulitin. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Lumapit si Aurelia at malamig na tumingin pababa sa kanya, ni katiting na awa ay walang makikita sa mga mata niya. Sa nakaraan kong buhay, ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Kaya syempre, hinding-hindi kita pakakawalan sa buhay na ito. At ang ama mo rin. Ako mismo ang puputol sa ulo niya. Kumikislap ang malamig na talim. Sa isang iglap tumalsik ang dugo. Nanlaki ang mga mata ni Beauregard at tuluyan nang tumigil ang paghinga niya. Patay. Talagang taglay ni Aurelia ang pagiging walang awang at mapagpasyang makapangyarihang mandirigma na nararapat sa isang taong muling isinilang. Ipinagaspas ko ang mga pakpak ko at dumapo sa balikat niya habang ninanamnam ang napakasarap pagmasdan na tanawin. Isang salita lang ang paulit-ulit na umalinggaw sa isip ko. Ang sarap. Pagkatapos noon, lumusong ako at lumapag sa tabi ng bangkay. Aaminin ko, medyo nakakadiri ang lumamon ng bangkay ng tao. Pero alang-alang sa evolution points, tiniis ko na lang. Ding! Nilamon ang bangkay ng isang taong nasa antas na 2. Nakakuha ng 5 evolution point. Ding! Nilamon ang bangkay ng level 6 boss na Violet Mist Spider. Nakakuha ng 38 evolution point. Ding!
Umabot na sa 500 ang iyong evolution points. Simulan na ba ang ikatlo mong evolusyon? Aba! Umabot agad sa sukdulan. Parang ako na mismo ang hinihila ng system para mag-evolve. Pinili kong mag-evolve agad habang nagbabantay si Aurelia sa tabi ko. Hindi ko na kailangang mag-alala na may biglang susulpot na kalaban. Kaya pwede na lang akong magpahinga habang hinahayaan itong mangyari. Muling kumalat sa buong katawan ko ang pamilyar na nakakapasong init, mas matindi at mas nakalulula kaysa sa unang 2 beses. Dahil wala rin naman akong magagawa para pigilan ito, mas mabuti pang namnamin ko na lang. Nakatayo sa tabi ko si Aurelia, nakatitig sa akin na hindi makapaniwala. Parang sumisigaw ang isip niya. Nag-i-evolve na naman ang ibong ito. 3 beses na ngayong araw. Lubos nang nilalampasan ng Ascent Sparrow na ito ang lahat ng inaasahan. Kahit labis siyang nabigla, iniisip pa rin niyang napakababa ng hangganan ng potensyal ng Ascent Sparrow. Naniniwala siyang gaano man ito kadalas mag-evolve, hindi pa rin ito magiging ganoon kalakas. Kaya balak pa rin niyang ituon ang buong pansin niya sa landas ng Sword Immortal. Hahayaan niya lang akong gumala bilang alaga niya, habang tahimik akong nagsisilbing panakip para sa ikalawa niyang klase. Wala akong ideya kung ano ang tumatakbo sa isip ng babaeng ito. Ang nararamdaman ko lang ay parang sasabog ang buong katawan ko sa pagragasa ng kapangyarihan. Habang unti-unting humuhupa ang nakakapasong init, dumoble ang laki ng katawan ko. Ang dati kong mapusyaw na kulay abong kayumangging balahibo ay naging matingkad na pilak na may bahagyang kinang na tila metal. Sa wakas, nagbago na rin ang uri ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, hindi na makapaghintay kahit 1 segundo para tingnan ang status panel ko. Yuri, Silverwing Gale Sparrow. Antas, 5. Potential, antas na 20. Talento, Big Eater. Mas mataas na kasanayan. Sky Splitter Slash. Nagpapakawala ng napakalalakas na talim ng hangin. Doble ang lakas ng pagputol. Doble rin ang abot ng pag-atake. Sandstorm. Ipinapagaspas ang mga pakpak upang lumikha ng buhanging bagyo na humahadlang sa paningin ng kalaban at patuloy na nagdudulot ng pisikal na pinsala. Evolution points na kailangan para sa susunod na evolusyon, 1,000. Sa sobrang tuwa ko, muntik na akong mapasigaw. Sa wakas, hindi na lang ako isang Ascent Sparrow na pang-alaga lang. Lumakas ang kasanayan ko at nakuha ko pa ang Sandstorm, isang napakalakas na kasanayan para kontrolin ang maraming kalaban. Sulit na sulit ang ebolusyong ito. Napansin ni Aurelia ang pagbabago sa akin at pinagmasdan niya ako ng mabuti. Silverwing Gale Sparrow. Mukhang talagang naiba si Biscuit sa karaniwang mutant. 5 antas ang itinaas sa loob lang ng isang umaga. 3 ebolusyon. Wala ka nang mahahanap na isa pang halimaw na katulad nito sa buong Beast Tamer Academy. Dahil kapos na sa oras, masayang binuhat ako ni Aurelia palabas ng dungsyon at tahimik kaming umalis habang walang nakakapansin. Tungkol naman sa pagkamatay ni Beauregard, tiyak na babaliktarin ng ama niyang si Draven ang buong mundo para hanapin ang may sala. Pero wala siyang paraan para maiugnay agad iyon kay Aurelia. Sa mga darating na araw, kailangan niyang pilitin ang sarili niyang lumakas sa abot ng makakaya upang paghandaan ang unos na paparating. Halika na, Biscuit. Panahon na para kumuha tayo ng sertipikasyon bilang Beast Tamer. Naglakad si Aurelia sa kalsada ng may ngiti habang marahang hinihimas ng mga daliri niya ang mga balahibo ko. Maaaring hindi kabilang ang Silverwing Gale Sparrow sa pinakamataas na uri ng mga halimaw, pero malayong-malayo ito sa Ascent Sparrow at sa iba pang mga basurang halimaw. Hindi magiging problema ang pagpasa sa pagsusulit para sa Rank 1 Beast Tamer. Magkasamang nagtungo ang dalaga at ang maya sa Beast Tamer Center. Maluwag ang bulwagan at puno ng mga tao, habang nakahanay sa unahan ang mahabang hilera ng mga service counter. Napakahaba ng pila, pero dinala ako ni Aurelia sa mas maikling pila sa bandang likuran at matyaga kaming naghintay. Nang dumating ang turn niya, lumapit si Aurelia sa counter at iniabot ang pagkakakilanlan niya sa kawani. Tinanggap ng kawani ang mga papeles at maingat na sinuri ang mga iyon. Habang tumatagal, lalo siyang naguguluhan. Miss, para makapasa sa Rank 1 Beast Tamer test, kailangang labanan ng halimaw ninyo ang isang halimaw na nasa antas na 5. At sa palagay ko, mahihirapang makapasa ang Gale Sparrow ninyo. Hindi niya kailanman inasahang sa mga bagong nagising na kabataan ngayong taon, may isang susubok agad kumuha ng sertipikasyon bilang Rank 1 Beast Tamer sa mismong araw na ito, lalo na at maisyam na antas ang ranggo ng mga Beast Tamer. Bawat ranggo ay katumbas ng 10 antas ng mga halimaw. Sa papel, simple lang ang Rank 1 na pagsusulit, 5 minuto lang na pakikipaglaban sa isang halimaw na nasa antas na 5.
Pero ang isang bagong nakipagbond na halimaw at ang beast tamer nito ay bihirang magkaroon agad ng sapat na pagkakaunawaan. Maliban na lang kung mas mataas ng husto ang antas ng halimaw kaysa sa makakalaban nito, halos imposibleng manalo. Lalo na kung mababang uri lang ng halimaw tulad ng Gale Sparrow, mas lalo pang humihirap ang laban. Nang makitang nananatiling tahimik si Aurelia, bahagyang napabuntong hininga ang kawani. Gayunpaman, kung gusto mo pa ring ituloy ito, hindi ka namin pipigilan. Magalang nang umiti si Aurelia, pero nanatiling matatag ang tingin niya. May tiwala ako rito. Pakiayos na lang po ang pagsusulit ko. Pagkatapos, dinala kami ng kawani sa lugar ng pagsusulit sa likuran. Sa sandaling iyon, isang matinis na halakhak na puno ng panunuya ang narinig mula sa di kalayuan. Aba, aba. Hindi ba't ito ang pinakamagandang estudyante ng paaralan, si Aurelia? Isang beast tamer na may F-grade na talento, tapos ang alaga pa ay isang walang silbing munting manok. Talagang bagay na bagay kayo. Sa sobrang galit ko, bumuka ka ang mga balahibo ko. Kung nakakapagsalita lang sana ako ngayon, aasarin ko sila ng husto hanggang makalimutan pa nila ang pangalan ng sarili nilang ina. Samantala, nanatiling kalmado si Aurelia. Hindi niya pinansin kahit kaunti ang mga pangungutya nila. Dumiretso lang siya sa loob ng napakalawak na arena ng pagsusulit habang sinusundan ang kawani. Umiti nang makahulugan ang kawani at pinindot ang ilang pindutan sa control panel, saka siya humarap kay Aurelia. Maya-maya lang, mailalabas na halimaw. Ang kailangan mo lang gawin ay ipalaban ang Gale Sparrow mo rito sa loob ng 3 minuto at papasa ka na. Bahagyang tumango si Aurelia at dinala ako sa gitna ng arena. Samantala, maingat kong minamasdan ang paligid, handang-handa sa laban. Biglang bumuka ang lupa sa gitna ng arena. Kasabay noon, isang nakakakilabot na presensya ang bumalot sa buong lugar, habang unti-unting umaangat mula sa ilalim ng lupa ang isang napakalaking demonyong puno na nababalot ng makakapal na baging mula ugat hanggang tuktok. Ghostvine Matriarch. Antas, 12. Elite Boss. Lakas, 65. Bilis, 25. Depensa, 85. Espiritu, 75. Mga kasanayan. Vinebind. Venom Spray. Life Drain. Ghostvine Regeneration. Sa mismong sandaling makita ni Aurelia ang mga katangian ng halimaw na ito, kumislap ang pagkabigla sa mga mata niya. May mali. Ang rank 1 na pagsusulit ay dapat laban lang sa isang halimaw na nasa antas na 5. Bakit ako pinapalaban sa isang elite na nasa antas na 12? Ako man ay natulala rin. Mahigit 4 na ulit ang taas ng mga katangian ng Ghostvine Matriarch kaysa sa akin. Bukod pa roon, napakataas pa ng depensa nito. Paano namin ito lalabanan? Hindi na kailangang pag-isipan pa. Malinaw na ang matandang si Draven ang may pakana nito. Dahil hindi niya matunton kung sino ang pumatay sa anak niya, ginagamit niya ngayon ang pagsusulit bilang dahilan para tuluyan ng ipapatay si Aurelia. Habang mabilis na sinusuri ni Aurelia ang mga pwede niyang gawin, biglang kumilos ang Ghostvine Matriarch. Sa nakakatakot na bilis, rumagasa ang mga baging nito sa lahat ng direksyon, papunta sa aming dalawa na parang rumaragas ang baha. Biscuit, mag-ingat! Itinaas ni Aurelia ang kamay niya, at agad na sumabog ang bughaw na sword energy, na malinis na hiniwa ang mga baging na paparating. Pero ang naging kilos ko ang tunay na ikinagulat ni Aurelia. Kasing bilis ako ng kidlat habang dumaraan sa maliliit na siwang ng mga baging, lumilipad sa himpapawid na parang isang guhit ng pilak. Humuni pa ako habang ipinapakita ang pambihira kong husay sa paglipad, dumudula sa masikip na kagubatan ng mga baging. Ni isa man sa mga ito ay hindi man lang nakasayad sa mga balahibo ko. Sabay na pumitik ang mga pakpak ko. Sa isang iglap, nagpakawala ako ng ilang di nakikitang windblade. Ang Sky Splitter Slash na hindi nakikita ay humiwa sa hangin kasabay ng matinis na ugong. Sunod-sunod na pinutol ng mga windblade ang mga baging, at sa bawat sandali ay nililinis ang daan ni Aurelia. Napahagulgol sa sakit ang Ghostvine Matriarch. Mula sa mga naputol nitong baging, tumagas ang madilim na berdeng dagta. Pumatak ito sa lupa at agad na sumingasing, habang tinutunaw ang maliliit na bahagi ng lupa sa bawat tama. Tuwang-tuwa si Aurelia sa nakita. Kaagad siyang sumunod ng sunod-sunod na bugso ng sword energy, pinuputol ang mga baging na muling tumutubo at ang mga hindi pa naaabot ng Sky Splitter Slash. Habang ginagawa namin iyon, sabay kaming mabilis na lumalapit sa Ghostvine Matriarch. Magaling, Biscuit. Panatilihin mo lang ang ganitong ritmo. Humaginit sa hangin ang mahabang espada ni Aurelia. Magaan at mabilis na gumalaw ang katawan niya sa landas na binuksan ko, habang papalapit ng papalapit sa Ghostvine Matriarch. Umabot sa sukdulan ang bilis ko.
halos hindi na ako masundan ng mata ng tao. Isang guhit na lang ako ng pilak na paikot-ikot na humahabi sa gitna ng mga baging. Sa bawat matinis na ugong na pumupunit sa hangin, isa na namang makapal na baging ang malinis na napuputol sa dalawa. Sa silid ng pagmamanman, halos malaglag ang panga ng mga kawani habang pinapanood ang nangyayari. Paanong ang isang karaniwang Gale Sparrow ay magkakaroon ng ganitong klaseng bilis at reaksyon? Posible kayang isa talaga itong maalamat na pinakamataas na uri ng mutan. Nang mapagtanto ng Ghost Vine Matriarch na nakalapit na kami, agad nitong binawi ang lahat ng baging nito. Buong lakas nitong binalot ang ubod ng katawan nito upang maprotektahan ang sarili. Pero bigla kong ipinagaspas ng malakas ang mga pakpak ko. Mula sa wala, nabuo ang isang maliit na sandstorm. Hindi mabilang na pinong butil ng buhangin ang biglang lumitaw sa dating bakanting arena. Sa bawat pagaspas ng mga pakpak ko, mabilis na umikot ang mga ito hanggang sa makabuo ng isang sandstorm na mailawak na 5 metro. Lubos nitong ikinabigla ang lahat ng nanonood ng pagsusulit. Sa totoo lang, pati ako ay natulala. Ganito pala talaga ang epekto ng kasanayang sandstorm ng Gale Sparrow. Hindi ko akalaing ganito pala ito kalakas. May isang taong napasinghap sa karamihan, nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Ang kasanayang sandstorm na ito ay talagang nakakalikha ng isang napakalaking bagyong buhangin. At sa bawat pagaspas ng mga pakpak nito, lalo pang lumalaki ang bagyo at patuloy na tumitindi ang lakas nito. Ang mga batong nahihigop sa umiikot na buhangin ay tumatama sa mga baging at katawan ng Ghost Vine Matriarch na parang mga bala. Habang lalo pang bumibilis ang sandstorm, lalo ring lumalakas ang bawat tama ng mga bato, sapat para tuluyang mabali ang makakapal nitong baging. Nagpakawala ng matinis na hiyaw ang Ghost Vine Matriarch. Ang matigas nitong balat na parang kahoy ay nagsimulang mabiyak sa iba't ibang bahagi dahil sa walang tigil na pagbayo. Sa loob-loob ko, halos hindi ako mapakali sa tuwa. Mas malakas pala ang kasanayang sandstorm kaysa sa inaakala ko. Kaya pala nitong lumikha ng ganito kalupit na pisikal na puwersa. Ang mga batong umiikot sa sandstorm ay humihiwa sa depensa ng Ghost Vine Matriarch na parang libo-libong maliliit na talim. Parami ng parami ang mga sugat sa katawan nito. Siyempre, hindi palalampasin ni Aurelia ang ganitong pagkakataon. Nagningning ang mga mata niya sa matinding hangaring manalo. Alam niyang ang pagsunggab sa tamang sandali ang susi sa tagumpay. Sa ngayon, wala pa siyang sariling lumilipad na espada at hindi pa rin ganap na nahahasa ang sword energy niya. Kaya siya mismo ang naging pinakamatalim na espada. Nang tuluyan ng wasaki ng dalawa kong Sky Splitter Slash ang depensa ng Ghost Vine Matriarch, biglang sumugod si Aurelia sa napakabilis na bilis. Naabot niya ito bago pa muling tumubo ang mga baging. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ng Ghost Vine Matriarch. Itinaas niya ang isang daliri. Tinipon niya roon ang bawat patak ng sword energy sa buong katawan niya. Idiniin niya ang daliring iyon mismo sa ubod ng katawan ng Ghost Vine Matriarch. Sa isang iglap, sumabog ang sword energy. Ang ipinagmamalaking depensa ng Ghost Vine Matriarch ay naging parang wala lang. Marahas na pinunit ng rumaragas ang sword energy ang katawan nito. Sa loob lang ng ilang segundo, tuluyan itong hiniwa ang napakalaking katawan ng Ghost Vine Matriarch sa dalawa. Nanatiling nakapirmi ang baluktot nitong mukhang parang tao sa huling ekspresyon nito. Pagkatapos, bumagsak ang napakalaki nitong katawan sa lupa ng may napakalakas na dagundong. Nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan ng pagsusulit. Lahat ng nanonood. Lahat na nakatutok sa mga monitor. Naiwang walang masabi sa nasaksihan nila. Diyos ko! Iyon ay isang Ghost Vine Demon na nasa antas na 12. At basta na lang nila itong napatay. Isang bagong estudyanteng kakagising pa lang ng talento niya, at isang Gale Sparrow na kakatapos lang mag-evolve, pero nagawa nilang pabagsakin ang isang elite na nasa antas na 12. Paglabas naman namin sa silid ng pagsusulit, isang tingin ko lang sa mga mukha ng mga kawani, para silang nakakita ng multo. Agad na napagtanto ni Aurelia na mukhang nakagawa siya ng malaking gulo. Akala niya ay isa lang itong karaniwang pagsusulit. Hindi niya inasahang mapapatay niya ang pinakamataas na halimaw na ginagamit ng guild para sa pagsusuri. Paumanhin po. Medyo nahihiyang umiti si Aurelia habang mabilis na humihingi ng paumanhin. Nakadapo sa balikat niya, yumuko rin ako at nagpanggap na inosente. Pero ikinagulat naming dalawa nang biglang magmadaling lumapit ang supervisor ng guild, may malapad na ngiti sa mukha. Binibining Aurelia, wala po kayong dapat ipag-alala. Ang pagpapatay sa halimaw na iyon ay bunga ng sarili ninyong kakayahan. Wala kayong pananagutan sa nangyari. Hindi lang sila nagpasyang huwag siyang parusahan, agad pa nilang inayos ang propesyonal na sertipikasyon ni Aurelia. Magalang na iniabot ng supervisor sa kanya ang isang gintong rank 1 Beast Tamer card gamit ang 2 kamay.
Binabati kita, binibining Aurelia. Mula sa araw na ito, isa ka ng opisyal na rank 1 Beast Tamer. Nang tanggapin ni Aurelia ang card at akmang aalis na, bigla siyang may naalala. Lumingon siyang muli at tinanong ang supervisor. Pwede ko po bang kunin ang mga labi ng Ghostvine Matriarch? Itinuro niya ang napakalaking katawan na nakahandusay sa isalupa, may bahagyang pag-asa sa mga mata niya. Sandaling nag-isip ang supervisor. Ang isang halimaw na nasa antas na 12 tulad nito ay wala namang mataas na uring crystal core na maiiwan. Wala ring silbi kung itatago pa nila ito. Kaya naisip niyang mas mabuti nang pagbigyan na lang siya. Ibinigay niya kay Aurelia ang bangkay ng Ghostvine Matriarch. Dahil ikaw ang pumatay rito, sa iyo na ang mga labi nito. Wala rin naman itong pakinabang sa amin. Pagbalik sa bahay, kumuha si Aurelia ng isang malaking piraso ng labi ng Ghostvine Matriarch at itinapat iyon sa akin. Biscuit. Mga labi ito ng isang halimaw na nasa antas na 12. Napakataas nito kumpara sa kasalukuyan mong antas. Sa totoo lang, hindi ko alam kung matutunaw mo pa ito. Sa sumunod na sandali, ibinuka ko ng malaki ang tuka ko at nilunok sa isang lagok ang buong piraso, kahit mas malaki pa iyon kaysa sa katawan ko. Ding! Nilamon ang mga labi ng halimaw na Ghostvine Matriarch na nasa antas na 12. Nakakuha ng 15 evolution point. Sa tuloy-tuloy na pagkain, nilamon ko ang bawat natitirang piraso ng Ghostvine Matriarch nang walang kahit katiting na natira. Sa huli, umabot sa 1,200 ang evolution points ko, higit pa sa 1,000 kailangan para sa ikatlo kong evolusyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagmadali. Nagpasya muna akong mag-ipon pa ng evolution points. Sa kasalukuyan, higit pa sa sapat ang anyo kong Silverwing Gale Sparrow para harapin ang karamihan ng mga sitwasyon. Bukod pa roon, may kutob akong ang susunod kong evolusyon ay magiging tunay na napakalaking pagtalon sa lakas. Napagtanto na rin ni Aurelia na kung gusto naming lumakas ng mabilis, wala nang ibang paraan kundi ang walang tigil na pangangaso ng mga halimaw. Kaya balak niyang maglinis ng mga dungsyon araw-araw, umaasang lalakas kami habang nakakakuha rin ng mahahalagang kagamitan mula sa mga halimaw, upang makatulong sa gastusin sa bahay at makapag-ipon ng pera para sa mga magulang niya, nang hindi na nila kailangang magtrabaho ng husto. Habang malalim ang iniisip ni Aurelia, biglang tumunog ang telepono at naputol ang pag-iisip niya. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng nanay niya, nagmamadali at halos maiyak. Aurelia, naaksidente ang tatay mo. Nabagsakan siya ng bakal sa construction site. Sinasabi ng mga doktor na baka kailangan siyang operahan kaagad. Malaki ang magagastos. Huwag kang mag-alala, anak. May paraan ang mama mo. Magtuon ka lang sa pag-aaral mo. Huwag mong hayaang makaistorbo ito sa iyo. Pagkababa ng tawag, bagsak na napasandal si Aurelia sa sopa. Puno ng lungkot at pagsisisi ang mga mata niya. Agad na tumulo ang mga luha niya. Sa nakaraan niyang buhay, nabigo siyang protektahan ang mga magulang niya at hinayaan silang mamatay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ngayon, matapos niyang muling mabuhay sa pagkakataong ito, malubha pa ring nasugatan ang ama niya. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao niya hanggang sa mamuti ang mga buko ng mga daliri. Pagkatapos, tumigas ang ekspresyon niya. Napuno ng matatag na pasya ang mga mata niya. Biscuit. Halika. Maghanap tayo ng paraan para kumita ng pera. Kailangan kong iligtas ang tatay ko. Pagkasabi niyon, agad siyang nagtungo sa Beast Tamer Guild. Umaasa siyang makakasali sa isang pangkat na pumapasok sa mga dungsyon na malaki ang kita. Pero dahil napakababa pa ng antas niya, isa pa lang siyang rank 1 Beast Tamer, wala siyang natanggap kundi walang awang panunuya mula sa mga tao. Isang munting rank 1 Beast Tamer na may payat na ibon. Akala mo makakasali ka sa isang pangkat na malaki ang bayad? Huwag ka nang magpakamatay at mandamay pa ng iba. Umuwi ka na lang. Hindi ito lugar para sa tulad mo. Habang unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Aurelia, isang babaeng nakasuot ng pulang kasuotan ng mga ngaso ang lumapit sa kanya. Kitang-kita ang paghanga sa mga mata nito. Iha! Mukhang matapang ka. Mag-isa kang pumunta rito sa guild para maghanap ng makakasamang pangkat. Tumingala si Aurelia. Namumula ang mga mata niya at halos manginig ang boses niya sa pagpipigil ng emosyon. Kailangan ko ng pera para sa operasyon ng tatay ko at kailangan ko ito sa lalong madaling panahon. Kaya umaasa akong kikita sa pagpasok sa mga dungsyon. Marahang umiti ang babae. Ganito na lang. Isasama na lang kita sa susunod kong pagpasok. Wala rin naman akong ibang ginagawa ngayon kaya ayos lang na sumama ka. Vesper ang pangalan ko. Isa akong rank 2 Beast Tamer na nasa antas na 15.
Dahil 2 tao ang bumubuo ng pangkat, maaari tayong pumasok sa dungsyon na nakabatay sa pinagsamang karaniwang antas natin. Nasa antas na 15 ako at nasa antas na 5 ka. Ibig sabihin, sa dungsyon na nasa antas na 10 tayo mapupunta. May kaunting hamon iyon, pero hindi naman dapat maging masyadong mahirap para sa iyo. Lalo na at nakita ko mismo ang nangyari sa pagsusulit mo para sa sertipikasyon kahapon. Magandang pagkakataon din iyon para mas mapataas pa ang antas mo. Matapos malaman ang sitwasyon ni Aurelia, nagpasya si Vesper na isama siya sa susunod pang mga araw habang magkasama silang pumapasok sa mga dungsyon para kumita ng pera. Pero nang tingnan ni Aurelia si Vesper na nakatayo sa harap niya, agad na tumunog ang babala sa isip niya. Imposibleng makalimutan niya ang babaeng ito. Sa nakaraan niyang buhay, nang mabuksan ang siwang ng daigdig ng mga demonyo, si Vesper ang naging kauna-unahang taong nagtaksil at kumampi sa mundo ng mga demonyo. Siya ang nanguna sa mga halimaw sa pagwasak ng mahigit 100 ligtas na sona. Hindi mabilang na inosenteng tao ang namatay. Kasama pa roon ang maraming kasamahan na minsang lumaban sa tabi niya. Pero mabilis na itinago ni Aurelia ang nagliliyab na hangaring pumatay sa mga mata niya. Umiti siya at tumango. Maraming salamat, Vesper. Sa totoo lang, gusto niyang malaman kung ano talaga ang pakay ng taksil na ito mula sa nakaraan niyang buhay at kung bakit muli itong lumapit sa kanya sa buhay na ito. Kaya naisip niyang makisabay muna sa agos at saka na lang singilin ang lahat ng dati at bagong utang. Hindi nagtagal, bumukas ang lagusan ng dungsyon. Sumunod kami ni Aurelia kay Vesper papasok sa dungsyon na nasa antas na 10. Hindi madaling lusubin ang dungsyon na ito. Kaya mag-ingat kayo. Susubukan kong hindi masyadong makialam para magkaroon ka ng totoong karanasan sa pakikipaglaban. Bukod pa roon, kung hindi ako sasali, mas maraming karanasan ang mapupunta sa iyo. Magiliw na sabi ni Vesper. Pero may bahagyang kislap ng kasakiman na dumaan sa mga mata niya. Tumango si Aurelia. Matatag at puno ng tiwala ang tingin niya. Samantala, nakadapo ako sa balikat niya. Kumikislap sa liwanag ang pilak kong mga balahibo, sabik na sa laban na paparating. Sa loob ng dungsyon ay isang malawak na kaparangan. Humahaginit ang hangin habang itinatangay ang buhangin na bumabalot sa buong kalangitan. Sa di kalayuan, may ilang halimaw na pagalagala. Sandcrawler. Mga halimaw na nasa antas na 10. Napakabilis kumilos ng mga ito. Mag-ingat sa pakikipaglaban sa kanila. Itinuro ni Vesper ang mga anyong mabilis na gumagalaw sa gitna ng dilaw na buhangin sa malayo. Biscuit. Sandstorm. Sa utos ni Aurelia, agad akong lumipad. Marahas kong ipinagaspas ang pilak kong mga pakpak, at sa loob lamang ng ilang segundo ay nakabuo ako ng isang maliit na sandstorm. Umikot ang buhangin sa himpapawid at tinakpan ang buong paligid sa loob ng ilang dosenang talampakan. Ang mga sandcrawler, na likas na naninirahan sa tigang na dagat ng buhangin na ito, ay halatang hindi kailanman nag-asahang haharap sa isang pag-ataking tulad nito. Isang sandstorm. Isa-isa silang naipit sa umiikot na bagyo ng buhangin. Tuluyan nang natakpan ang paningin nila. Sa loob ng bagyo, ang mga butil ng buhangin na umiikot sa hangin ay humihiwa at gumigiling na parang mga talim at pambutas, unti-unting kinakayod ang matitigas nilang kaliskis. Sinamantala ni Aurelia ang perpektong pagkakataon. Kumikilos siyang parang kidlat. Tinipon niya ang sword energy sa dulo ng daliri niya at dumiretso sa pinakamahinang bahagi ng isang sandcrawler. Isang matinis na ugong ang humiwa sa hangin. Sa sandaling iyon, ang daliri niyang nababalot ng sword energy ang naging pinakamatalim na sandata. Sa isang pitik lang, agad na bumagsak ang unang sandcrawler. Namatay ito sa isang iglap. Hindi man lang siya tumigil. Umikot siya at muling umatake. Sa isang hampas lang, bumagsak din ang ikalawang sandcrawler. Samantala, umiikot ako sa himpapawid habang walang tigil na ginagamit ang sandstorm. Mahigpit kong kinokontrol ang bawat halimaw. Hinaharangan ang paningin nila habang perpekto ring itinatago ang bawat galaw ni Aurelia. Mula sa malayo, tuluyang natulala si Vesper. Hindi niya kailanman inasahang ang dalawang nasa antas na 5 lang ay kayang pumatay ng mga halimaw na nasa antas na 10 ng ganoon kadali. Halos perpekto ang pagtutulungan namin. At ang husay ni Aurelia sa pakikipaglaban ay lampas na lampas sa dapat taglayin ng isang kaedad niya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Tahimik na namangha si Vesper. Kasabay niyon, lalo pang lumalim ang kasakiman sa mga mata niya. Nang matapos ang labanan, agad akong lumusong at sinimulang lamunin ang mga bangkay ng mga halimaw. Ding! Nilamon ang bangkay ng isang sandcrawler na nasa antas na 10. Nakakuha ng 8 evolution point. Masaya akong nagpakabusog sa mga nasamsam. Ramdam kong lalo na naman akong lumalapit sa susunod kong ebolusyon.
Pinanood iyon ni Vesper at kitang-kita ang matinding pagkagulat sa mga mata niya. Kumakain talaga ng mga bangkay ng halimaw ang Gale Sparrow na ito. Hindi kailanman gagawin iyon ng isang ordinaryong halimaw. Posible kayang nag-evolve ng walang hanggan ang halimaw na ito sa pamamagitan ng paglamon sa mga halimaw. Sa mismong sandaling pumasok ang isip na iyon sa kanya, malakas na kumabog ang puso ni Vesper. Kung totoo iyon, isa itong pinakabihirang banal na halimaw sa buong mundo. At kailangan niya itong maagaw, anuman ang mangyari. Sa bawat labanan, lalo pang tumitibay ang pagkakaunawaan namin ni Aurelia. Para kaming iisang nilalang habang lumalaban. Ako ang bahala sa pagkontrol sa maraming kalaban. Si Aurelia naman ang tumatapos sa mga ito. Perpekto ang pagtutulungan namin. Walang sinumang makakapigil sa amin. Lalong namangha si Vesper. Hindi ito mukhang ugnayang kakabuo pa lang kamakailan. Isa itong tambalang parang ilang taon nang magkasamang lumalaban. Isa pa. Itinuro ni Aurelia ang isang stone golem sa di kalayuan, kumikislap ang hangaring lumaban sa mga mata niya. Agad kong naunawaan ang balak niya at mabilis akong pumailan lang sa himpapawid. Muli kong pinakawalan ang sandstorm. Nilamon ng umiikot na buhangin ang buong stone golem. Hindi man ito tuluyang napigilan ang pagkilos ng halimaw, malaki naman ang ibinaba ng kakayahan nitong makakita. Sinamantala ni Aurelia ang pagkakataon. Nagliyab ang sword energy niya na parang bahagharing humahati sa langit habang dumiretso ito sa pinakamahinang bahagi ng stone golem. Walang anumang nakapigil sa sword energy niya. Nang tamaan ang ubod ng stone golem, bumagsak ito sa lupa ng may napakalakas na dagundong. Nagpatuloy kami sa pag-usad sa loob ng dungsyon. Isa-isang nalinis ang mga halimaw. Umabot sa antas na 7 si Aurelia. Samantala, ako naman ay umabot sa antas na 8. Nakaipon na rin ako ng 980 evolution point. Matapos naming mapatay ang ika-9 na halimaw na nasa antas na 10, nilamon ko ang bangkay nito. Sa wakas, muling tumunog ang system. Ding! Umabot na sa 1,000 ang iyong evolution points. Simulan na ba ang ika-4 mong evolusyon? Hindi ako nag-atubili kahit isang sandali. Agad kong pinili ang mag-evolve. Muling binalot ng pamilyar na liwanag ng evolusyon ang buong katawan ko. Sa pagkakataong ito, mas matindi kaysa dati ang pagbabagong naganap sa katawan ko. Nanlalaki ang mga mata ni Vesper. Halos mapasigaw siya sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Nag-i-evolve ng kusa ang isang halimaw sa loob mismo ng dungsyon. Hindi pa niya kailanman narinig ang ganitong bagay. Nang tuluyang maglaho ang liwanag at matapos ang ebolusyon ko, lumitaw ang bago kong anyo. Ramdam ko ang nag-uumapaw na kapangyarihan sa loob ko. Lalo na ang bago kong kasanayan. Phantom Split. Nagbibigay ito sa akin ng kakayahang lumikha ng maraming kopya ng sarili ko sa maikling panahon. Sa isang iglap, nadodoble ang lakas ko sa labanan. Kasabay nito, nagbigay ang sistem ng isang mahalagang abiso. Ding! Natukoy na nakatapos na ang manlalaro ng 4 na evolusyon. Na-unlock na ang evolution branch system. Mula ngayon, bukod sa evolution points, kakailanganin na rin ang mga tiyak na mahahalagang bagay para sa mga susunod na evolusyon. Mabubuksan ang landas ng ebolusyon patungo sa mga maalamat na halimaw ng Shan Haijing. Pagkabasa ko rito, halos hindi ako magkasya sa sobrang tuwa. Muntik na akong mahulog mula sa himpapawid. Mga tunay na maalamat na nilalang ng Shan Haijing ang tinutukoy nito. Maaaring hindi pa sila ang nasa pinakatuktok ng kadena ng lakas. Pero malinaw na ito pa lang ang simula ng evolution branch system. Malayo pa ito sa buong potensya nito. At ang karaniwang munting maya na tulad ko ay maaaring magkaroon ng tunay na pagkakataong maging ang maalamat na 9 Heavens Divine Bird. Halos nalibot na namin ang buong dungsyon. Napakarami na naming nakuhang mga materyales mula sa mga halimaw at iba pang mahahalagang kayamanan. Ang problema lang, parang nagtakda ng hangganan ang system. Kapag sapat na akong nakakain ng mga halimaw na mataas ang antas, halos wala ng halaga ang evolution points na nakukuha ko mula sa mga mababang antas na halimaw. Sa sobrang liit ng nakukuha ko, halos nakakainsulto na. Pagsapit ng oras na tuluyan na kaming lumabas ng dungsyon, bahagya lang muling lumampas sa 1,000 ang evolution points ko. Napakalayo pa rin ito sa 200,000 evolution points na kailangan para ma-unlock ang susunod na evolusyon sa sanggay ng Divine Beast. Napakahaba pa ng landas na tatahakin. Pagbalik namin sa lungsod, ipinagbili namin ang lahat ng aming mga nasamsam. Umabot sa 150,000 ang kabuuang kinita namin. Gaya ng napagkasunduan natin, 5 bahagi lang ang kukunin ko. 30,000. Sa iyo na ang natitira. Sapat na iyon para sa pagpapagamot ng tatay mo. Nakangiting sabi ni Vesper.
Nagpasalamat si Aurelia habang namumula ang mga mata niya. Maraming salamat, Vesper. Sapat na ito. Tutuloy ba tayo bukas? Siyempre. Parehong oras. Parehong lugar. Hihintayin kita. Ngumiti si Vesper. Mainit at magiliw ang tingin niya. Naghiwalay ang dalawa. Pero sa mismong sandaling nakatalikod na si Vesper, biglang nanlamig ang ekspresyon niya. Inilabas niya ang telepono at tumawag sa isang numero. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. Kamusta na ang paghahanda? Bukas, sisiguraduhin kong hindi na makakabalik ng buhay ang batang iyon. At ang divine beast niya. Magiging akin iyon, anuman ang mangyari. Kinabukasan, dinala ako ni Aurelia sa tanggapan ng pamamahala ng dungsyon. Inaasahan niyang naroon na si Vesper at naghihintay gaya ng dati. Pero matapos niyang tumingin sa paligid, wala siyang nakita. Ang kakaiba. Bakit wala pa si Vesper? Bahagyang kumunot ang noo ni Aurelia habang tinitingnan ang oras sa relo niya. Nakadapo ako sa balikat niya at maingat na sinusuri ang paligid. May mali. Napakabigat ng pakiramdam ng panganib sa hangin. Sa sandaling iyon, tatlong mukhang kahina-hinalang mga ngaso ang dahan-dahang lumapit kay Aurelia. Mag-isa ka lang, ganda? Paano kung sumama ka na lang sa amin? Mula ulo hanggang paa siyang tiningnan ng lalaking nangunguna sa grupo. Halata sa mga mata nito ang malaswang pagnanasa at masamang balak. Pasensya na. May kasama na akong pangkat. Malamig na sagot ni Aurelia. Walang bahid ng pag-aalinlangan ang tono niya. Pero ayaw pa ring umatras ng lalaki. Lumapit pa ito habang nakangising tila ng aakit. Hindi dapat nag-iisa ang isang magandang dalaga. Mapanganib dito. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Ginagarantiya kong doble ang kikitain mo kaysa sa kaya mong kitain ng mag-isa. Ano sa tingin mo? Sabi ko, hindi. Mas lalo pang lumamig ang boses ni Aurelia. Tumalim ang tingin niya. Nang makitang matatag ang pasya niya, tuluyan nang tumigil ang lalaki sa pamimilit. Pero isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mukha nito habang ikinaway siya. Bahala ka, ganda. Magkikita pa tayo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umalis kasama ang mga kasamahan niya. Ngunit isang halos hindi mapansing malamig na ngiti ang dumaan sa mukha niya. Halos 2 oras nang naghihintay pero hindi pa rin nagpapakita si Vesper. Ayaw nang magsayang pa ni Aurelia ng oras, kaya nagpasya siyang pumasok na lang mag-isa sa isang mababang antas na dungsyon. Balak muna niyang mangalap ng mga materyales at baka may makuha pa siyang maipangdagdag para sa ama niya. Bueno, biscuit. Dahil hindi dumating si Vesper, tayo na lang ang papasok sa mababang antas na dungsyon. Hindi na rin naman tayo mahina ngayon. Marahan niyang hinaplos ang mga balahibo ko habang mahina niyang sinasabi iyon. Tumango ako bilang pagsang-ayon at masiglang humuni. Sabik na sabik din akong lumakas ng mas mabilis at makapag-ipon pa ng evolution points, umaasang mas maaga kong mabubuksan ang sangay ng ebolusyon ng Divine Beast. Kaya pumili si Aurelia ng isang dungsyon na nasa antas na 7 at mag-isa siyang pumasok. Ngunit hindi nagtagal matapos siyang makapasok, palihim na sumunod sa kanya ang parehong grupo ng mga lalaking nangharang sa kanya kanina. May malamig na kislap sa mga mata nila. Para silang mga makamandag na ahas na nakatitig sa biktima. Sa loob ng mababang antas na dungsyon, walang tigil na pumatay si Aurelia ng mga halimaw. Hindi na tulad noong nasa mas mataas na antas na dungsyon na maingat siyang kumikilos. Ngayon, sinasadya niyang tipunin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay at hinahayaan akong ubusin silang lahat gamit ang sandstorm. Halos katawa-tawa ang bilis ng paglilinis namin. Biscuit. Sandstorm. Sa mismong sandaling ibinigay ni Aurelia ang utos, agad akong pumailan lang. Sa isang iglap, isang maliit na buhawi ang rumagasa sa loob ng dungsyon. Hindi mabilang na mga halimaw ang nahigop sa gitna ng bagyo at pinira-piraso mula ulo hanggang buntot ng mga talim ng hangin at umiikot na buhangin. Mabilis na gumalaw si Aurelia sa gitna ng bagyo. Nakahugis talim ang mga daliri niya. Bawat atake ay eksaktong tumatama sa pinakamahinang bahagi ng mga halimaw. Sa loob lang ng ilang minuto, nalinis na namin ang napakalawak na bahagi ng dungsyon. Dahil sa tuloy-tuloy na labanan, mabilis na umabot sa antas na 8 si Aurelia. Ramdam niyang lalo pang lumalakas ang enerhiyang nasa loob niya. Nasa yugto na siya kung saan maaari na siyang bumuo ng sword platform sa loob ng katawan niya at simulang alagaan ang sarili niyang espada. Sa wakas, masisimulan ko na ang paglinang ng sword platform. Mas lalo nitong palalakasin ang landas ko bilang sword immortal. Tahimik na napangiti si Aurelia. Ramdam niyang unti-unti na naman siyang papalapit sa rurok na minsan na niyang narating sa nakaraan niyang buhay.
Pero ikinagulat niya na bago pa niya malasap ng husto ang pakiramdam ng paglakas, isang napakalaking alon ng mga halimaw ang sabay-sabay na rumagasa mula sa lahat ng direksyon. Ano ang nangyayari? Bakit nagsasama-sama ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay? Mahigpit na kumunot ang noo ni Aurelia. Halos imposibleng mangyari ang ganitong pagdagsa sa isang mababang antas na dungsyon. Malinaw na may taong kumikilos sa likod ng lahat ng ito. Wala siyang ibang magawa kundi ihanda muli ang mga daliri niyang parang talim. Kasama ko siyang lumaban sa walang tigil na pagdating ng mga halimaw. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang napagod dahil sa walang humpay na pagsalakay. Habang nakasandal sa isang malaking bato at hinihingal, mahina niyang sinabi, "May mali talaga sa mga halimaw na ito. Bakit parang wala silang katapusang dumarating?" Maingat na sinuri ni Aurelia ang paligid. Lalo pang tumitindi ang kutob niyang may masama. Sa sandaling iyon, isang mabagal na palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa di kalayuan at winasak ang katahimikan ng dungsyon. Hindi masama. Hindi masama talaga. Malakas pala ang munting gandang ito. May ilang pamilyar na anyo ang lumabas mula sa mga anino. Sila rin ang grupo ng mga lalaking nangharang kay Aurelia sa tanggapan kanina. Wala ka ng lakas para lumaban. Kaya bakit hindi ka nalang sumunod sa gusto namin? Baka sakaling hayaan ka pa naming mabuhay. Dinilaan ng lalaking nasa unahan ang labi niya habang unti-unting lumalapad ang nakakadiring ngiti sa mukha niya. Habang iniisip nilang wala nang magagawa si Aurelia at nasa kamay na nila siya, bigla akong sumugod ng walang babala. Malakas kong ipinagaspas ang mga pakpak ko. Isang napakabangis na bagyo ang sumiklab, higit na mas malakas kaysa sa alinmang nagawa ko noon. Kasabay niyon, si Aurelia, na kanina lang ay mukhang lupaypay sa pagod, ay biglang sumabog sa bilis. Parang multo siyang dumaan sa pagitan ng mga lalaki. Pagkatapos ay mahinahon niyang iwinasiwas ang kamay niya. Ilang patak ng dugo ang tumilamsik mula sa dulo ng daliri niya. Kasabay niyon, sumabog ang dugo ng mga lalaki. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong sumigaw. Nananatili pa rin ang matinding pagkabigla sa mga mata nila hanggang sa huling sandali. Bilang isang taong nabuhay ng 2 beses, hindi na mabilang ni Aurelia kung ilang beses na siyang nakaranas ng ganitong uri ng pananambang. Matagal na niyang natutunang itago ang tunay niyang lakas at magkunwaring mahina upang maakit ang kalaban. Nag-enjoy ba kayo sa palabas? Pagkatapos niyang patayin ang mga lalaki, biglang lumingon si Aurelia sa isang sulok na tila walang laman. Malamig ang boses niya. Hanggang kailan ka pa magtatago, Vesper? Dahan-dahang lumabas mula sa mga anino ang isang pamilyar na tao. Si Vesper mismo. Ang babaeng hindi nagpakita buong umaga. Naroon pa rin ang dati niyang banayad ng ngiti. Pero ngayon, may nakakakilabot na lamig na kumikislap sa mga mata niya. Kahanga-hanga ang husay mo. Kahanga-hanga rin ang mga taktika mo. Talagang ikinatutuwa ko iyon. Sayang nga lang. Dito na matatapos ang buhay mo. Dahan-dahang naging nakakatakot ang ngiti ni Vesper. At ang munting ibon mo. Ako na ang bahala rito para sa iyo. Tumigil ang tingin niya sa akin. Punong-puno iyon ng lantarang kasakiman at pagnanasa. Kapag namatay ang isang beast-tamer, nawawala ng may-ari ang halimaw nito at pumapasok sa mahinang kalagayan. Pagkaraan ng isang oras, tuluyan itong bumabalik sa pagiging ligaw na halimaw at maaari nang maging kasangga ng ibang beast-tamer. Iyon mismo ang binabalak ni Vesper. Gusto niyang patayin si Aurelia para maagaw ang ugnayan namin. Nagliyab ang galit sa dibdib ko. Gusto mo akong agawin? Magtanong ka muna sa lolo mo rito kung papayag ba siya. Malakas kong ipinagaspas ang mga pakpak ko at sumugod ako na parang bughaw na sinag ng liwanag, dumiretso kay Vesper. Biscuit, huwag. Namutla sa gulat si Aurelia. Pilit niya akong pinigilan pero huli na ang lahat. Pagkakita ni Vesper na ako mismo ang sumusugod sa kanya, lumapad ang ngiti niya. Parang napakadali ng lahat. Itinaas niya ang kamay niya at ginamit ang kapangyarihan ng isang beast-tamer sa pagbubuklod. Inabot niya ako, balak akong agawin mismo sa himpapawid. Aba, ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Mula ngayon, akin ka na. Napasigaw si Aurelia. Pilit niyang pinakilos ang sword energy niya, pero wala na siyang mahugot kahit kaunti. Agad siyang binalot ng matinding takot. Hindi. Sa pagmamadali kong patayin ang mga lalaking iyon, hindi ko man lang naisip na may kasunod pa pala. Ubos na ang sword energy ko. Wala na akong paraan para mailigtas si Biscuit. Malamig na tumawa si Vesper. Mukhang naubos na ang ipinagmamalaki mong swordsmanship. Kung ganoon, ako na ang maghahatid sa iyo sa kamatayan. Pagkasabi niyon, sumipol siya ng matinis.
Mula sa mga palumpong sa tabi niya, biglang lumabas ang isang puting soro na may 6 na buntot. Snowy. Target si Aurelia. Agad na sumunod ang puting soro. Humagupit ang 6 nitong buntot, bawat isa ay mailasong nakakaparalisa, at sabay-sabay na tumama patungo sa dibdib ni Aurelia. Dahil dahan-dahan palang bumabalik ang sword energy niya, wala na siyang oras para ipagtanggol ang sarili. Habang papalapit ang mga buntot ng soro, mapait na lang siyang napangiti. Nabuhay akong muli. Pero mamamatay rin pala ako sa isang pananambang. Sa mismong sandaling iyon, umalinggaw sa buong dungsyon ang desperado kong huni. Bigla kong ibinuka ang mga pakpak ko. Sa isang iglap, sumiklab ang rumaragasang buhangin at nilamon ang puting soro habang sumusugod ito kay Aurelia. Tuluyang nabulag ang soro sa makapal na buhangin. Naputol din ang pag-atake nito. Pagkakita roon, muling nagliyab ang pag-asa ni Aurelia. Biscuit. Napakahusay mo. Sinamantala niya ang pagkakataon. Pinilit niyang ilabas ang pinakahuling natitirang lakas sa katawan niya. Naghugis talim ang mga daliri niya. Isang mahinang sinag ng sword light ang namuo sa dulo ng mga ito. Kasabay ng matinis na ugong, sumiklab ang liwanag. Eksaktong tinamaan nito ang 6 na buntot ng soro. Naputol ang lahat ng ito sa isang atake. Tumalsik ang dugo. Agad na nawala ng kakayahang lumaban ang puting soro. Namimilipit ito sa matinding sakit sa loob ng umiikot na buhangin habang naglalabas ng nakapangingilabot na hiyaw. Mariing sumara ang kamay ni Vesper sa lugar kung saan dapat naroon ako. Pero wala siyang nahawakan. Napuno ng matinding pagkabigla ang mukha niya. Paano nangyari ito? Hindi ba nahawakan ko na ang ibong iyon? Napatingin siya sa palad niya. Wala siyang nakita kundi isang kumukupas na anino. Safe! Umalingaw-ngaw ang mapang-asar kong huni mula sa ibang direksyon. Nakita mo iyon? Perpektong pain ang phantom split ng lolo mo. Sa bawat pagkakataon. Sa mismong sandaling natigilan si Vesper, naipon na ni Aurelia ang ikalawang bugso ng sword energy. Ang bughaw nitong liwanag ay nakatutok mismo sa noo ni Vesper. Sa gitna ng matinding panganib, tumalim ang tingin ni Vesper. Mahigpit siyang nagngalit at naglabas ng isang dilaw na anting-anting mula sa loob ng damit niya. Kusang gumalaw ang anting-anting kahit walang hangin. Agad itong nag-aktibo. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam kung mabubunyag man ang tunay niyang lakas. May hangganan ang kapangyarihan ng rank 1 binding talisman na ito. Pero kung maipapakulang nito ang babaeng iyon kahit isang iglap, sapat na iyon para mabawi niya ang sitwasyon. At mapapasa kanya ang munting ibong iyon. Sa mismong sandaling tatama na ang anting-anting kay Aurelia, mabilis akong sumingit sa harap niya at sinalo ang pag-atake. Sumalpok ang bughaw-berding windblade ng Sky Splitter slash ko sa dilaw na binding talisman. Isang napakalakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Mula ng ika-4 kong ebolusyon, dumoble ang abot at lakas ng Sky Splitter slash ko. Poof! Bigla kong naramdaman ang isang kakaibang puwersang nagpermi sa buong katawan ko. Sa akin tuluyang tumama ang bisa ng binding talisman. Namutla sa pagkabigla si Vesper. Ano ba ang nangyayari sa bonded beast na ito? Kaya nitong protektahan ang beast tamer nito ng kusa. Hindi naman ito inutusan ni Aurelia. Hindi pa nawawala ang natitirang lakas ng Sky Splitter slash ko. Nagsanib ito sa bughaw na sword energy ni Aurelia at naging iisang napakalakas na pag-atake. Direkta nitong tinamaan si Vesper. Napasigaw siya sa matinding sakit habang tumilapon sa ere. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Bumulwak ang dugo mula sa bibig niya. Sa isang iglap, naglaho ang lakas niya at tuluyan siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Tumingin si Aurelia sa akin. Nakatayo pa rin ako sa harap niya, hindi makagalaw dahil sa binding talisman. Biglang uminit ang puso niya. Biscuit. Ikaw talaga ang swerte ko. Mabilis siyang lumapit at marahang tinanggal ang binding talisman na nakakabit sa akin. Sa sandaling maalis iyon, agad kong nabawi ang kakayahang gumalaw. Magkasamang lumapit ang isang babae at isang maya kay Vesper. Malamig na parang yelo ang mga mata ni Aurelia. Wala na ni katiting na awa. Sa isang kisap mata, sumiklab ang sword energy. Bumaon ang matalim na talim ng liwanag sa katawan ng puting soro. Ilang beses pang nanginig ang katawan ng puting soro. Pagkatapos ay tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Lubos na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa mga mata ni Vesper. Hindi na siya binigyan ni Aurelia ng pagkakataong magsalita pa. Isa pang bugso ng sword energy ang humiwa sa hangin at dumaan sa lig ni Vesper. Bumagsak siya sa sarili niyang lawa ng dugo. Tuluyan nang nawala ang hininga niya. Isang mainit na gintong liwanag ang bumaba mula sa itaas at bumalot kay Aurelia.
Sa wakas, umabot na siya sa antas na 10. Ramdam ni Aurelia ang mas malakas na kapangyarihang umaapaw sa katawan niya. Nagulat siya, ngunit labis din ang tuwa niya. Nakatayo ako sa gilid habang napapaisip. Kaya pala siya ang muling isinilang. Walang awa. Mabilis magpasya. At nakakatakot ang husay niya sa pagpatay. Oras na naman ng pagkain. Masaya akong humuni ng 2 beses at lumipad patungo sa mga bangkay upang simulan ang paglamon. Sa 2 iyon, 130 evolution point lang ang nakuha ko. Napakalayo pa rin sa 200,000 evolution points na kailangan para mabuksan ang sangay ng maalamat na halimaw. Parang isang patak lang iyon sa napakalaking timba. Kailan kaya ulit ako mag-evolve? Paglabas namin sa sentro ng pamamahala ng Dungsyon, dinala ako ni Aurelia sa isang malaking supermarket upang maghanap ng pagkain. Biscuit. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng mas magandang beast feed para sa iyo. Siguro mga 8 o 10 sako para mas lumakas ka. Sinulyapan ko ang beast feed sa seksyon ng mga merienda. Kumagat ako ng kaunti. Katumbas lang iyon ng wala pang 100 bahagi ng isang evolution point. Halos wala itong silbi. Hindi pa sapat para punan ang pagitan ng mga ngipin ko. Pagkakita ko sa napakaliit na bilang na iyon, nawalan agad ako ng gana. Sa isang pagaspas lang ng mga pakpak ko, naubos ko ang lahat ng sample na beast feed sa katabing estante. Wala akong itinira kahit mumo. Pero nahuli ako ng may-ari ng tindahan. Isa siyang matabang lalaki na matigas ang mukha. Kaninong ibon ito? May patakaran kami tungkol sa mga sample. Hindi pwedeng ubusin ang lahat ng nakadisplay. Magbabayad ba kayo o hindi? Magbayad kayo. Kung hindi, tatawag ako ng enforcement squad. Nagulat si Aurelia at dali-daling humingi ng paumanhin. Pasensya na po. Medyo malakas lang talagang kumain ang biskit ko. Magkano po ba ang babayaran? Babayaran ko po. Napunta ang tingin ng matabang lalaki kay Aurelia. Mula ulo hanggang paa niya itong sinuri. Punong-puno ng kasakiman ang mga mata niya. Ayon sa patakaran, 400,000 ang utang ninyo. Halatang halata na sinusubukan lang siyang perahan ng lalaking iyon. Ilang tikim lang ng sample na beast feed ang kinain ng isang maliit na ibon. Tapos hihingi siya ng 400,000. Nang marinig iyon, hindi na itago ni Aurelia ang pag-aalala. Kababayad pa lang niya sa operasyon ng ama niya. Halos wala na siyang natitirang pera. Sa sandaling iyon, isang matangkad at payat na binata ang lumabas mula sa gitna ng mga tao. Simple lang ang suot niyang itim na kasuotang pangangaso. Matuwid ang tindig niya. At may matalas at hindi mapipigilang tikas ang mga mata niya. Humakbang ang binata sa harap ni Aurelia at malamig na nagsalita sa matabang may-ari. Walang masama kung may humanga sa isang magandang dalaga. Pero ang gipitin siya ng ganito ay sobra na. Kanina pa ako nanonood. Ang kinain ng maliit na ibong iyon ay wala pang 100 halaga. Tapos sisingilin mo ng 400,000. Tahasan na iyang pangingikil. Sumimangot ang matabang may-ari. At sino ka naman para makialam sa negosyo ko? Naglabas ang binata ng isang malapad na espada at malakas itong inilapag sa mesa. Kalabog. Gusto mo ng 400,000, hindi ba? Ako ang sasagot para sa binibini. Matagal na sa akin ang espadang ito. Mas mahal pa ang halaga nito kaysa 400,000. Iiwan ko muna ito bilang sangla. Bigyan mo kami ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, dadalhin ko ang 400,000. Kung hindi, sa iyo na ang espada. Tinitigan ng matabang may-ari ang lumang espada. Nanlaki ang mga mata niya. Sandali siyang nag-alangan bago agad tumango. CJ, pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. 3 araw. Kapag hindi mo nadala ang 400,000 sa loob ng 3 araw, akin na ang espadang ito. Mabilis na humakbang ang binata at inabutan si Aurelia na paalis na. Binibini. Sandali lang. Tiningnan ni Aurelia ang binatang nasa harap niya. Biglang kumabog ang puso niya. Napuno ng hindi makapaniwalang gulat ang mga mata niya. Halos hindi siya makahinga. Ang Blade Immortal. Si Dashiell. Siya nga ba talaga? Sa nakaraan niyang buhay, magkasama silang lumaban hanggang sa pinakahuling sandali. Siya lamang ang nag-iisang Blade Immortal sa hanay ng sangkatauhan na kayang makipagsabayan sa Sword Immortal class niya. Nang bumukas ang siwang ng demonyong nasa antas na 100, iniharang niya ang sarili niyang katawan upang saluhin ang nakamamatay na ataking para sana kay Aurelia. Dahil doon, nagkaroon pa siya ng ilang minutong dagdag na buhay. At ngayon, sa buhay na ito, mas maaga silang nagtagpo kaysa sa inaasahan niya. Gaya pa rin siya ng dati.
laging handang tumulong sa mahihina. Punong-puno ng matapang at walang pag-iimbot na kabayanihan. Tiningnan siya ni Dashiell at ngumiti ng magaan. Hindi mo kailangang mabigla ng ganyan, binibini. Ayoko lang talagang makitang inaapi ang ibang tao. Pero dahil isinangla ko ang espada ko, wala na akong pera ngayon. Kaya maaari ba kitang yayain? Magkasama tayong pumasok sa isang dungsyon. Kailangan kong makalikom agad ng 400,000. Matutulungan din kitang magpalakas habang naroon tayo. Panalo tayong dalawa. Ano sa tingin mo? Tahimik na sinuri ni Aurelia si Dashiell. Patuloy na nagbababala ang isip niya. Minsan na siyang nalinlang ni Vesper. At muntik na iyong ikamatay niya. Kahit naging kakampi niya ang lalaking ito sa nakaraan niyang buhay, hindi pa rin siya handang magtiwala agad. Hindi niya namalayang napatingin siya sa akin, kay Biscuit, nakarga niya sa mga bisig niya. Biscuit, sa tingin mo ba dapat tayong makipagsanib puwersa sa lalaking ito? Pinagmasdan kong mabuti si Dashiell. Wala akong maramdamang masamang intensyon mula sa kanya. Pero may itinatago siyang napakalalim na lihim. Gayunpaman, ang paglusob sa dungsyon ay nangangahulugan ng mabilis na pag-ipon ng evolution points. At alang-alang sa pag-abot ko sa pagiging isang maalamat na halimaw, sulit ang panganib. Kapag may panganib, may pagkakataon. Iniunat ko ang maliit kong ulo at marahang tinuka ng 2 beses ang palad ni Aurelia bilang hudyat na pwede siyang pumayag. Kung walang tutol si Biscuit, pagtitiwalaan kita sa pagkakataong ito. Tumingala si Aurelia kay Dashiell at ngumiti ng maliwanag. Sige, magsanib puwersa tayo. Sa kaibuturan ng mga mata ni Dashiell, may bahagyang gintong kislap na mabilis na naglaho. Ayos. Basta manatili akong malapit sa kanya, kusang mahuhulog sa lugar ang lahat. Magaling. Nasa antas na 15 ako. Nasa antas na 10 naman si binibining Aurelia. At kasama ang ibong ito, napakadali na nating lilinisin ang isang dungsyon na nasa antas na 10. Sayang nga lang at naisangla ko ang espada ko. Kung hindi sana, kaya ko kayong buhatin sa buong dungsyon ng mag-isa. Napailing ako sa isip ko. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Kung wala ang espada niya, malamang puro yabang lang siya ngayon. Pero sa ngayon, magandang pagkakataon ito para makapasok sa isang dungsyon na nasa antas na 10. Mula nang tambangan kami ng ahas na si Vesper, hindi na namin nakuha ang gantimpala sa unang paglilinis ng dungsyon na iyon. Ito ang tamang pagkakataon para lalo pang tumaas ang antas namin at makapag-ipon ng mas maraming evolution points. Isang masiglang ngiti ang sumilay sa mukha ni Aurelia. May bahagyang pilyang kislap pa iyon. Kung ganoon, isasama ka namin at lilinisin natin ang dungsyon. O nga pala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Nagtagpo ang mga mata nila. Inayos ni Dashiell ang isang hibla ng buhok sa tabi ng tainga niya at ngumiti ng wari napakakisig niya. Hayaan mong ipakilala ko ng maayos ang sarili ko. Ako si Dashiell. Ang lalaking magiging Blade Immortal. Magalang na yumuko si Aurelia. Kaya pala ikaw si Dashiell. Narinig ko na ang pangalan mo. Ako naman si Aurelia. Isang rank 1 beast tamer. Halos hindi mahalata ang bahagyang pagkunot ng noo ni Dashiell. Kaya pala, itinatago nga ng babaeng ito ang Sword Immortal class niya. Ayos lang. Mahaba pa ang oras. At marami pa akong paraan para mapasakamay ang Sword Immortal sigil niya. Tungkol naman sa munting Gale Sparrow na ito. Mukhang wala naman itong ibang silbi kundi ang kumain. Ano pa ba ang magagawa nito? Hindi na ito dapat pag-aksayahan ng pansin. Nahuli ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Dashiell. Agad akong naging mapagbantay. Tama nga. May malaking lihim na itinatago ang lalaking ito. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa at magkatabing nagtungo sa tanggapan ng pamamahala ng dungsyon. Matapos iparehistro ang kanilang impormasyon, nanguna si Aurelia at sabay kaming tumawid sa kumikislap na tarangkahan patungo sa dungsyon na nasa antas na 10. Ang Ruins of the Sand Sea. Hindi ito ang unang beses ni Aurelia rito. Kabisado na niya ang bawat daan. Isang dalaga. Isang espada. At ako, mabilis at maliksi sa tabi niya. Sa dungsyon na nasa antas na 10, halos wala nang makakapigil sa amin. Sa tuwing may ligaw na sandemon na sumusulpot, bago pa ito makalapit, agad na itong pinababagsak ng tumpak na sword energy ni Aurelia. Masaya naman akong sumusunod sa likuran nila, ginagampanan ang tungkulin ko bilang taga-ubos ng mga bangkay. Habang paulit-ulit kong naririnig ang tunog na ding ng sistema sa isip ko, halos hindi ko mapigilan ang tuwa. 3 salita lang ang masasabi ko. Ang sarap magpalibre. Sa likuran namin, tahimik na inoobserbahan ni Dashiell ang lahat.
Sa wakas, naunawaan niya kung bakit napakahalaga ni Aurelia sa tila ordinaryong Gale Sparrow na ito. Hindi ito isang pangkaraniwang maya. Kaya nitong lamunin ang mga bangkay ng mga demonyo upang makakuha ng lakas. At kaya rin itong mag-evolve ng walang hanggan. Batay sa sobrang gana nitong kumain, kapag sapat na ang nalamon nito, malamang na may mas kamanghamanghang pagbabago pang mangyayari. Hindi pa siya nakarinig ng ganitong kakayahan. Hindi. Ang isang halimaw na napakabihira at napakahalaga, pati na ang sigil na kayang baguhin ang kapalaran ng kahit sino, ay hindi maaaring manatili sa kamay ng babaeng iyon. Lahat ng iyon ay dapat mapasa kanya. Walang anumang pagbabago sa mukha niyang sinuri ang paligid habang mabilis na nagkukwenta sa isip. Ayon sa mapa, kapag nalampasan namin ang bahaging puno ng kumunoy, nasa unahan na ang pugad ng Sand Crab Queen. Magulo ang lupain doon. Napakahina ng tanaw. Perpekto. Ito na ang tamang sandali. Panahon na para magpakitang gilas sa inosenteng si Binibining Aurelia. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi nagtagal, narating namin ang gilid ng bahaging may kumunoy. Lalong lumakas ang hangin at buhangin sa paligid. Patuloy ring lumabo ang tanaw. Bigla na lang sumigaw si Dashiell. Hindi. Lumulubog ako. Binibining Aurelia, tulungan mo ako. Pagkakita rito, likas na tumakbo si Aurelia upang iligtas siya. Ngunit mabilis akong humarang sa harap niya. Malakas akong humuni upang balaan siyang huwag lumapit. Kitang-kita ko ang lahat. Hindi aksidenteng nahulog si Dashiell. Sinadya niya iyon. Palabas lang ang lahat. Sa mismong sandaling natigilan si Aurelia sa pagkalito, biglang sumabog ang buhangin sa paligid. Dose-dosenang Demon Sand Scorpion ang lumitaw mula sa kumunoy at pinalibutan kami sa lahat ng panig. At si Dashiell, na kunwari ilumulubog kanina, ngayon ay nakatayong walang kahit anong sugat sa likod ng mga alakdan. May hawak na siyang bagong punyal. Naglaho na ang dati niyang magiliw at inosenteng ngiti. Pinalitan iyon ng malamig at sakim na kalupitan. Nanlaki ang mga mata ni Aurelia sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala habang nakatitig sa kanya. Dashiell. Umisi si Dashiell at dahan-dahang nagsalita. Aurelia, tama na ang pagpapanggap. Alam kong nasa iyo ang Sword Immortal Sigil. At alam ko ring ang ibon mo ay isang halimaw na kayang mag-evolve ng walang hanggan. Magpakatalino ka. Ibigay mo sa akin ang Sword Immortal Sigil. At ibigay mo rin ang ibon. Kapag ginawa mo iyon, iiwan kitang may buong bangkay. Agad na naging napakalamig ng mga mata ni Aurelia. Ang Blade Immortal na lumaban kasama ko hanggang kamatayan sa nakaraan kong buhay. Ngayon, gusto rin niyang angkinin ang Sword Immortal Sigil ko. Bakit? Parang nabasa ni Dashiell ang iniisip niya at malakas na tumawa. Ano? Nagulat ka? Akala mo ba talaga namatay ako noon sa pagsalakay ng mga demonyo para lang iligtas ka? Pinatay ako ng balikwas ng kapangyarihan ng Sword Immortal Sigil mo. Kung hindi dahil sa iyo, bakit tuluyang mawawasak ang kaluluwa ko? Ngayon, bumalik ako upang kunin ang dapat ay sa akin. Ang Sword Immortal Sigil. At ang halimaw mong iyon. Pareho silang nararapat mapasakin. Pagkabagsak ng huling salita niya, biglang nagsimulang manginig ng marahas ang buong dungsyon. Napunit ang kalangitan. Isang napakalaking itim na siwang ang bumuka sa himpapawid. Walang katapusang demonic energy ang bumuhos mula rito na parang rumaragas ang alon. Sa isang iglap, isang nakakatakot na presyon ang lumamon sa buong dungsyon. Maging ang hangin ay tila nagyelo. Sabay na namutla sina Aurelia at Dashiell. Isang Demon Rift. Nagbukas ang level 100 Demon Rift ng 3 taon nang mas maaga rito mismo. Isang nakakabinging dagundong ang umalinggaw mula sa loob ng itim na siwang. Isang napakalaking demonyong nasa antas na 100 ang gumapang palabas bilang unang pangkat ng hukbo. Tumitig ang duguan nitong mga mata sa aming tatlo. Agad na isinuksok ni Dashiell ang punyal niya. Nawala sa isip niya ang Sword Immortal Sigil. Lumingon siya kay Aurelia at sumigaw. Huwag kang nakatayo lang. Tumakbo ka kung ayaw mong mamatay. Nagbukas na ang Demon Rift. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, mamamatay tayong lahat dito. Patuloy na lumawak ang napakalaking itim na Demon Rift sa itaas. Ang makapal na demonic energy ay parang tinta na hindi matunaw. Sa isang iglap, nabalot nito ang buong ruins of the Sand Sea sa kulay abong tila patay na mundo. Pagkatapos humupa ang nakakabinging dagundong, isang napakalaking kuko na nababalutan ng tila lava na kaliskis ang marahas na lumabas mula sa siwang. Hinati ng matutulis nitong mga kuko ang hangin. Nag-iwan ang mga ito ng mahahabang bakas ng nagliliparang mga kislap. Ang presyon ng demonyong nasa antas na 100 ay bumagsak sa amin na parang bundok.
Halos hindi ko na maipagaspas ang mga pakpak ko. Grabe naman. Napamura ako sa isip ko. Sa nakaraan niyang buhay, 3 taon pa bago lumitaw ang demonyong nasa antas na sandaan. Ngayon, dumating ito ng 3 taon ng mas maaga at tumapat pa mismo sa amin. Ano ba ang tawag dito? Tahimik ka lang namumuhay tapos biglang babagsakan ka ng sakuna. Kanina lang, napakayabang pa ni Dashiell. Kanina lang, napakalamig at napakalupit pa ng mukha niya. Ngayon, maputlang-maputla na siya. Nanginginig pa ang kamay niyang mahigpit na nakakapit sa punyal. Tumalikod siya at kumaripas patungo sa labasan ng dungsyon. Ngunit mahigit 100 itim na demon shadow bat ang biglang lumabas mula sa siwang. Mga demonyong nasa antas na 80. Sa bawat pagaspas ng kanilang mga pakpak, bumubuo sila ng malalakas na bugso ng hangin na tuluyang humarang sa landas ng pagtakas niya. Tatakas? Kaya mo lang naisip tumakas? Huli na. Mahigpit na hinawakan ni Aurelia ang mahaba niyang espada. Mahina lamang ang sword energy na bumabalot sa kanya dahil sa mababa pa niyang antas. Isa lamang itong mapusyaw na bughaw na liwanag. Ngunit hindi man lang nabawasan ang bagsik ng mga mata niya. Sa nakaraan niyang buhay, dito siya namatay. Nilamon siya ng hukbo ng mga demonyong nasa antas na sandaan. Sa pagkakataong ito, kahit kamatayan pa rin ang kahinatnan, hindi siya urong kahit isang hakbang. Agad kong ipinagaspas ang mga pakpak ko at lumipad sa harap niya. Kumikislap ang mga guhit na parang kidlat sa malalim kong bughaw ng mga balahibo. Agad kong ginamit ang Phantom Split. 4 na kopya ko ang sabay-sabay na lumitaw sa paligid niya. Nakahanda na rin ang Sky Splitter Slash. Demonyong nasa antas na sandaan? Wala akong pakialam. Sino mang magtatangkang saktan ang tamer ko, kailangan muna akong lampasan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nakalabas mula sa siwang ang demonyong nasa antas na sandaan. Mahigit 10 metro ang haba ng napakalaki nitong katawan. Patuloy na tumutulo mula sa malalava nitong kaliskis ang naglalagablab na apoy ng demonyo. Sa bawat pagdaan nito, natutunaw ang buhangin at nagiging salamin. Cinderworm. Pangunahing hukbo ng mga demonyong nasa antas na sandaan. Uri ng apoy. Lakas, 999. Bilis, 350. Depensa, 800. Espiritu, 600. Mga kakayahan. Sky Scorching Demon Flame. Molten Claw. Demon Rift Affinity. Fire Regeneration. Pagkakita ko sa nakababaliw na hanay ng mga bilang sa status panel, hindi ko napigilang mapamura. Kahit si Aurelia noong nasa antas na 90 siya sa nakaraan niyang buhay, kailangan pa niyang ibuhos ang buong lakas niya para makasabay sa mga estadong iyon. Lalo na ngayon na nasa antas na 10 pa lang siya. At ako na may nasa antas na 8 pa lang. Isa itong imposibleng laban. Aurelia, ano pa ang hinihintay mo? Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo na ang Sword Immortal Sigil. Humarang si Dashiell sa isang demon shadow bat at malakas itong hiniwa habang galit na sumisigaw kay Aurelia. Akala mo ba magandang bagay ang hawakan ang Sword Immortal Sigil? Noong nakaraan mong buhay, pinilit mo itong buhayin. Dahil doon, halos magkawatak-watak ang katawan mo. Sinalo ko ang 70% ng balikwas ng kapangyarihan para sa iyo. At iyon ang sumira sa mismong kaluluwa ko. Akala mo ba gusto kong angkinin ang sigil mo? Hindi ko lang kayang panooring mamatay ka ng ganoon ulit. Pagkasabi niya yon, sabay kaming natigilan ni Aurelia. Grabe. Ang bilis ng pangyayaring ito. Halos natigilan ako habang nasa himpapawid. Kanina lang, akala ko isa siyang taksil na mananaksak sa likod. Pero lumalabas na namatay pala siya noon habang sinasalo ang balikwas ng kapangyarihan para kay Aurelia sa nakaraan niyang buhay. Biglang lumiit ang mga balintataw ni Aurelia. Nanginginig ang kamay niyang nakakapit sa espada. Ano ang sinabi mo? Noong huling labanan? Hindi ako namatay dahil sa pagsalakay ng hukbo ng mga demonyo. Hukbo ng mga demonyo? Iyon lang ang kwento sa ibabaw. Muling pinabagsak ni Dashiell ang isa pang demon shadow bat. Sa huling labanan ng nakaraan mong buhay, pinilit mong gamitin ang sigil para umabot sa lampas antas na 100 upang pigilan ang hukbo ng mga demonyo. Sa mismong sandaling iyon, nagliyab ang kaluluwa mo. Ginamit ko ang sariling blade essence at ang kaluluwa ko upang saluhin ang nagliliyab na balikwas para sa iyo. Dahil doon, nadagdagan ka ng 3 minuto ng buhay. Tuluyan namang winasak ng balikwas ang kaluluwa ko. Ni pagkakataong muling isilang, wala akong natanggap. Ang una kong ginawa matapos akong muling isilang ay hanapin ka. Kilala kita. Alam kong gagamitin mo ulit ang sigil na iyon ng walang pag-aalinlangan.
Kaya iyon lang ang paraan para mapilitan kang ibigay ito sa akin. Ako ang gustong sumalo ng balikwas para sa iyo. Kahit tuluyan pang maglaho ang kaluluwa ko. Mas gugustuhin ko iyon kaysa makita kang mamatay ulit. Nabasag ang boses niya habang sumisigaw. Punong-puno iyon ng pagkadesperado at matinding pag-aalala na hindi na niya maitago. Tumagos ang sinag ng araw sa pagitan ng makapal na demonic energy at tumama sa mukha niya. Wala na ang malamig at sakim na tingin niya kanina. Namumula na lang ang mga mata niya. At tanging matinding kirot ang natitira roon. Nakatayo si Aurelia na tila nanigas. Hindi man lang siya makagalaw. Bigla na lamang tumulo ang mga luha niya. Sunod-sunod na bumalik sa isip niya ang mga alaala ng huling labanan sa nakaraan niyang buhay. Ang natatandaan lang niya noon ay ang matinding sakit na pumunit sa kaluluwa niya. Pagkatapos ay nagdilim ang lahat. At nawalan siya ng malay. Ang huling nakita niya bago siya namatay ay si Dashiell na inihahagis ang sarili sa harap niya upang saluhin ang nakamamatay na atake ng demonyo. Kung ganoon, hindi pala iyon guni-guni. Minsan na pala talaga siyang ipinagkamatay ni Dashiell. Biglang naglabas ng nakakabinging dagundong ang Cinderworm. Ibinuka nito ang napakalaki nitong bibig. Isang haliging apoy na may halong demonic energy ang rumagasa patungo sa aming tatlo. Tinakpan nito ang buong kalangitan habang papalapit. Mag-ingat! Agad akong natauhan. Hindi na ako nag-isip pa. Mabilis akong lumipad sa pinakaharap. Malakas kong ipinagaspas ang mga pakpak ko. Itinulak ko ang sandstorm sa sukdulan ng kapangyarihan nito. Isang napakalaking bagyong buhangin ang sumiklab mula sa lupa. Bumuo ito ng makapal na pader ng buhangin sa mismong harap ng rumaragasang haligi ng apoy. Kasabay nito, ginamit ko ang Phantom Split sa pinakamataas nitong antas. Sabay-sabay na pinakawalan ng 4 kong kopya ang Sky Splitter Slash. Naghabi ang mga Windblade ng halos hindi mapasok na depensa. Pero ito ay pag-atake ng isang demonyong nasa antas na 100. Wala akong kakayahang harangin iyon sa ngayon. Sa isang iglap, pinunit ng haligi ng nagbabagang apoy ang pader ng buhangin. Hindi man lang nakagawa ng kahit munting alon ang mga Sky Splitter Slash ko bago tuluyang naglaho sa demonic flame. Isang napakatinding init ang dumagok sa akin. Parang tinuhog ang buong katawan ko ng libo-libong nagliliyab na talim. Sa lakas ng pagsabog, tumilapon ako sa himpapawid. Malakas akong bumagsak sa buhangin. Dumura ako ng dugo mula sa tuka ko. Malaking bahagi ng malalim kong bughaw na balahibo ang nasunog at naging maitim. Biscuit! Isang nakapupunit na sigaw ang pinakawalan ni Aurelia. Hindi na siya nag-isip. Agad niya akong niyakap. Biglang sumiklab ang sword energy niya at itinulak paatras ang kasunod na shockwave. Ngunit sa lakas ng impact, napaatras din siya. Isang manipis na guhit ng dugo ang dumaloy mula sa gilid ng bibig niya. Huwag kayong nakatayo lang. Magtulungan tayo. Kung hindi, mamamatay tayong lahat ngayon. Hinihila ni Dashiell ang sugatan niyang katawan habang lumalapit. Itinarak niya ang punyal niya sa lupa. Pinakawalan niya ang lahat ng natitira niyang blade essence. Aurelia, ikaw ang manguna gamit ang sword immortal energy mo. Ako ang susuporta gamit ang blade skills ko. Ang ibon mo naman ang bahala sa crowd control at panggulo. Iyon lang ang tanging paraan para magkaroon tayo ng kahit kaunting pag-asang mabuhay. Pinunasan ni Aurelia ang mga luha niya. Maingat niya akong ibinalik sa balikat niya. Muling tumalim ang mga mata niya. Tumango siya at mahigpit na hinawakan ang mahaba niyang espada. Unti-unting nagliwanag ang sword immortal sigil sa noo niya. Binalot ng mapusyaw na bughaw na sword energy ang talim na parang umaagos na tubig. Sige, sabay nating harapin ito. Pagkabigkas pa lang niya ng mga salitang iyon, naging guhit na ng liwanag ang katawan niya. Rumagasa siya pasulong. Lubos na lumitaw ang pamana ng sword immortal sa bawat galaw niya. Bawat atake ay tumpak at nakamamatay. Sunod-sunod na humiwa ang sword energy sa hangin. Sa isang iglap, ilang demon shadow bat ang nahati sa dalawa. Kaagad na sumunod si Dashiell sa likuran niya. Iwinasiwas niya ang punyal niya. Perpektong nagsanib ang blade energy niya at ang sword energy ni Aurelia. Tiniis ko ang matinding sakit na gumugulpi sa buong katawan ko. Ipinagaspas ko ang mga pakpak ko at muling lumipad. Muli kong pinakawalan ang sandstorm. Isang alon ng buhangin ang kumalat sa paligid. Tuluyang nabulag ang buong hukbo ng mga demonyo. Sunod-sunod kong pinakawalan ang Sky Splitter Slash. Ang mga mata at pakpak nila ang pinupuntirya ko. Samantala, ang mga kopya ko mula sa Phantom Split ay walang tigil na gumugulo sa kanila mula sa iba't ibang direksyon. Sa loob ng ilang sandali, nalugmok sa ganap na kaguluhan ang buong hukbo ng mga demonyo. Ding!
Nilamon ang labi ng isang Demon Shadow Bat na nasa antas na 80. Nakakuha ng 800 evolution points. Ding! Nilamon ang bangkay ng isang Demon Sand Scorpion na nasa antas na 75. Nakakuha ng 650 evolution points. Ding! Umabot na sa antas na siyam ang manlalaro. Kabuang evolution points, 12,800. Walang tigil ang pag-alingaw ng ding ng sistema sa isip ko. Habang patuloy akong sumusuporta sa labanan, walang humpay ko ring nilalamon ang mga bangkay ng mga demonyo. Mabilis na tumataas ang evolution points ko. Kailangan kong aminin. Sulit na sulit ang evolution points mula sa matataas na antas ng mga demonyo. Noong kalahating araw kaming naglinis ng mabababang antas na dungsyon, ilang libong puntos lang ang nakuha ko. Ngayon, 800 evolution points agad ang ibinibigay ng isang Demon Shadow Bat. Parang nanalo ako sa loto. Ngunit nang malapit na naming maubos ang mabababang antas ng mga demonyong nakapaligid sa amin, biglang umalingaw ang mabibigat na yabag mula sa direksyon ng pasukan ng dungsyon. Mahigit 100 off-road na sasakyan ang rumagasa sa harang ng dungsyon. Huminto ang mga ito sa gilid ng bahagi ng kumunoy habang humihiyaw ang mga gulong. Ang lalaking nasa unahan ay isang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na kasuotan ng beast tamer. May malaking pilat na pahilis sa mukha niya. Punong-puno ng maitim na pagkapuot ang mga mata niya. Sa tabi niya ay naglalakad ang isang gintong halimaw. Isang Gilded Lion King na nasa antas na 45. Nag-uumapaw ang marahas na presensya nito. Si Draven iyon. Ang ama ni Beauregard. Isang rank 4 beast tamer. Lumubog ang loob ko. Ayos. Kapag minamalas ka nga naman. May demonyong nasa antas na 100 sa harapan. Tapos may naghihiganting kontrabida pa sa likuran. Napaligiran kami. Ito na yata ang sukdulang hirap. Aurelia. Munting ahas ka. Pinatay mo ang anak ko. At ngayon, nagdudulot ka pa ng mas malaking gulo rito. Tumutulo ang lason sa boses ni Draven habang malamig na nakatitig kay Aurelia. Ngayon, babayaran mo ang buhay ng anak ko gamit ang sarili mong buhay. At ang hampas lupang ibon mo. Bubunutin ko ang bawat balahibo niyan at ipakakain sa mga aso. Agad na nanlamig ang mga mata ni Aurelia. Draven. Wala nang ginawa ang anak mong si Beauregard kundi kasamaan. Nakuha lang niya ang nararapat sa kanya. Kung gusto mong ipaghiganti siya, sige. Subukan mo. Biglang humalakhak si Draven. Lalong naging baluktot sa kasamaan ang mukha niya. Ano naman ngayon kung namatay ang walang kwentang batang iyon? Hindi ako pumunta rito ngayon para lang ipaghiganti ang anak ko. Bigla niyang itinuro ang Demon Rift sa itaas. Isang baliw na ngiti ang kumalat sa mukha niya. 10 taon kong pinaghandaan ang Demon Rift na ito. Pinilit ko itong buksan gamit ang mga ipinagbabawal na puso. Matagal na akong nakipagkasundo sa Demon Sovereign. Basta mabuksan ko ang daan papunta sa mundo ng mga tao para sa kanya, tutulungan niya akong maging pinuno ng lungsod na ito. Baka maging hari pa ng buong mundo. Sa sandaling sabihin niya iyon, kaming tatlo ay sabay-sabay na namutla. Isa na namang nakakagulat na pagbabaligtad, hindi pala aksidenteng nabuksan ang siwang ng mga demonyo. Ang matandang ahas na si Draven ang nasa likod ng lahat. Kaya pala 3 taon itong napaaga at eksaktong lumitaw dito sa guho ng dagat ng buhangin. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Nabaliw ka na. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Dashel. Alam mo ba kung ano ang mga demonyong ito? Papatayin nila ang bawat tao sa lungsod na ito. Ikaw mismo ang nagpasok ng lobo sa loob ng bahay, ipinagkanulo mo ang buong sangkatauhan. Napahalakhak si Draven nang may pangutya, punong-puno ng paghamak ang mukha niya. Ano naman kung mamatay ang mga hamak na langgam na iyon? Basta makamit ko ang sukdulang kapangyarihan, wala akong pakialam kahit maging libingan ko pa ang buong mundo. Inabot niya at tinapik ang gintong haring leon sa tabi niya, habang ang sakim niyang tingin ay nakatutok sa Sword Immortal Sigil na kumikislap sa noo ni Aurelia. Ang plano ko sana ay hintayin ganap mong magising ang kapangyarihan ng Sword Immortal Sigil bago ko ito agawin, pero heto ka, kusang lumalapit sa akin. Perpekto. Ngayon, papatayin muna kita, kukunin ang Sword Immortal Sigil, at ibibigay ang walang hanggang nag-evolve mong halimaw sa Demon Sovereign. Sa wakas, matutupad na ang dakila kong ambisyon. Pagkatapos niyang magsalita, biglang itinaas ni Draven ang kamay niya at magalang na yumuko kay Cinderworm. Kagalang-galang na emisaryo, taglay ng babaeng ito ang sinaunang pamana ng Sword Immortal, at isang halimaw na walang hanggan ang pag-evolve. Tutulungan kitang makuha silang dalawa at kapalit nito, umaasa akong tutuparin mo ang ipinangako mo sa akin.
Isang beses siyang sinulyapan ng mapulang mga mata ni Cinderworm, saka nagpakawala ng mahinang ungol. Kasunduan. Napamura ako sa isip ko. Marami na akong nakitang walang hiya, pero wala pang umabot sa ganito. Nakipagsabuatan sa mga demonyo alang-alang sa kapangyarihan, ipinagkanulo pa ang buong sangkatauhan, tuluyan ng nabaliw ang matandang ito. Patayin silang lahat. Sa utos ni Draven, sabay-sabay na pinakawala ng mahigit 100 beast tamer sa likod niya ang kani-kanilang mga halimaw, at kahit ang pinakamahina sa kanila ay level 30 pa rin. Sa isang iglap, umugong ang buong guho ng dagat ng buhangin sa mga nakabibinging dagundong habang rumaragasa ang mga halimaw papunta sa amin. Kasabay nito, muling kumilo si Cinderworm, ibinagsak ang napakalaki nitong tunaw na kuko na mailakas na kayang gumiba ng mundo, diretsong pinupuntirya si Aurelia. Kasabay ring pinakawalan ang sky-scorching demon flame, habang bumubuhos mula sa kalangitan ang apoy ng mga demonyo na parang ulan ng mga bulalakaw, tinatakpan ang lahat ng posibleng daan ng pagtakas. Napapalibutan mula sa dalawang panig, wala nang matatakbuhan. Aurelia, mag-ingat! Walang pag-aatubiling sumugod si Dashiell, hinarangan niya si Aurelia gamit ang sarili niyang katawan, sinalo ng direkta ang buong bagsik ng pagsalakay ng gintong haring leon, at ang matutulis nitong kuko ay dumiretso sa likod niya. Napakalalim ng sugat hanggang sa lumitaw ang mga buto, punit-punit at duguan ang laman. Bumulwak ang dugo mula sa bibig niya, at malakas siyang bumagsak sa lupa. Dashiell! Napasigaw si Aurelia sa matinding gulat at agad siyang sinubukang tulungan, pero ang napakalaking kuko ni Cinderworm ay pabagsak na sa kanya. Sa napakaikling sandaling iyon ng buhay o kamatayan, buong lakas kong ipinagaspas ang mga pakpak ko at sumugod pasulong, inilagay ang sarili kong katawan sa pagitan ng kuko at ni Aurelia. Alam kong sa lakas ko ngayon, imposibleng mapigilan ko ang ataking ito. Alam kong kapag tinamaan ako nito, baka madurog ako sa napakaraming piraso. Pero hindi ako pwedeng tumakbo. Siya ang taong, noong tinatawag ako ng lahat na mahihinhing manok. Noong kahit mga kuliglig ay kaya akong bunutan ng balahibo, pinili pa rin niya akong maging halimaw niya ng walang pag-aalinlangan. Siya ang taong sa tuwing nawawalan ako ng malay dahil sa pag-evolve, hindi kailanman umalis sa tabi ko, nag-aalalang baka may manakit sa akin. Siya ang taong itinuring akong pamilya, hindi isang walang silbi at walang kwentang alagang halimaw. Siya ang taong nagbigay ng saysay sa pangalawa kong buhay, ang nag-angat sa akin mula sa pagiging maya na hindi man lang kayang mag-evolve, at nagbigay sa akin ng pagkakataong maging isang maalamat na halimaw. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa kanya. Kahit madurog pa ako sa napakaraming piraso, hindi ko hahayaang masaktan siya. Kahit kaunti lang. Ding! Lumampas na sa critical na antas ang bond sa pagitan ng manlalaro at ng beast tamer, na trigger ang paggising ng banal na dugong namamana. Ding! Nakatukoy ng napakaraming enerhiya ng apoy ng demonyo na nalamon ng manlalaro, natugunan na ang mga kondisyon ng pag-evolve. Sinisimulan na ang ebolusyon ng sangay ng maalamat na halimaw. Mag-evolve! Mag-evolve ako ngayon din. Kahit mamatay pa ako, mag-evolve muna ako bago ako bumagsak. Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa isip ko, habang sumabog mula sa katawan ko ang nakakasilaw na bughaw at gintong liwanag, tinatanglawan ang buong guho ng dagat ng buhangin na parang katanghali ang tapat. Bumagsak ang napakalaking kuko ni Cinderworm sa liwanag at agad na naitulak pa atras, nabasag pa ang ilan sa mga kaliskis nitong parang hinulmang lava dahil sa banggaan. Habang nababalot ng liwanag, naramdaman kong rumaragasa ang kapangyarihan sa loob ko na parang nagangalit na karagatan, lahat ng demon core na nalunok ko, bawat hibla ng enerhiya ng apoy at mahigit 10,000 evolution points na naipon ko. Sabay-sabay na sumabog sa iisang sandaling iyon. Muli akong tinamaan ng pamilyar na pagkahilo dulot ng likas kong kahinaan sa katawan, pero sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang takot. Mahigpit kong ikinuyom ang tuka ko, pilit na nilabanan ang umiikot na paningin. Hinayaan kong rumagasa ang naglalagablab na kapangyarihang iyon sa bawat himaymay ng aking mga meridian at sa bawat buto ng buong katawan ko. Ding! Tapos na ang pag-evolve. Nagbago ang uri ng manlalaro mula sa Thundermark Gale Sparrow, tungo sa isang maalamat na halimaw mula sa Shan Haijing, ang Bifang, ang halimaw ng apoy ng kabutihan. Ding! Tumaas ang antas sa 20, nabasag ang limitasyon ng potensyal, at umabot na ito sa antas na 100. Ding! Ganap nang naalis ng banal na apoy ni Bifang ang likas na kahinaan ng mga kalamnan, na-unlock ang banal na talento, katawang hindi tinatablan ng apoy. Ding! Nakita ang dugong phoenix ng manlalaro, nagsisimula na ang paggising nito. Na-unlock ang huling landas ng ebolusyon, mula kay Bifang, ang halimaw ng apoy ng kabutihan, tungo sa phoenix ng siyam na kalangitan, muling isisilang sa apoy. Unti-unting naglaho ang liwanag at dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko.
Ang katawan kong dati kasinlaki lang ng palad ay lumaki na ngayon ng mahigit kalahating metro ang haba. Hindi na ako ang munting maya na pwedeng apihin ng kahit sino. Ako na ngayon si Bifang, ang halimaw ng apoy ng kabutihan, isang sinaunang banal na ibon mula sa Shanhai Jing. Hindi, impossible ito. Isang maya, nag-evolve at naging Bifang. Nakatitig si Draven sa akin habang lumulutang ako sa himpapawid. Ang mayabang niyang mukha ay agad napalitan ng matinding takot at napasigaw siya. Nararamdaman din ni Cinderworm ang banal na apoy na nagmumula sa akin. Ang apoy ni Bifang ang pinakadalisay at pinakamapanganib na apoy sa lahat, ang likas na kalaban ng mga demonyo at ng lahat ng madidilim na puwersa. Tumingin ako kay Aurelia, mahigpit akong yakap habang baka sa mukha niya ang pagkabigla at pangulila, sa kamarahan kong ikinuskos ang ulo ko sa pisngi niya at nagpakawala ng malinaw at matinis na huni. Huwag kang umiyak, Reborn One. Tingnan mo, sinabi ko sa'yo na poprotektahan kita. Pagkatapos ay mabilis kong ibinaling ang ulo ko sa mga beast tamer at sa kanilang mga halimaw na rumaragasa papunta sa amin, kumislap ang malamig na pagnanais pumatay sa mga mata ko. Natuwa kayong apihin kami kanina, hindi ba? Ngayon, ako naman ang babawi. Bigla kong ibinuka ang mga pakpak ko, at sa isang iglap ay rumagasa ang banal na apoy ni Bifang. Sumabog ito sa kalangitan bilang napakaraming uwak na yari sa apoy, sabay-sabay na sumugod sa mga halimaw ng kalaban. Nag-activate ang Sky-Burning Crows, at saan man dumaan ang mga uwak na apoy, ang mga halimaw na nasa level 30 ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong sumigaw bago tuluyang naging abo. Napakasarap sa pakiramdam. Sobrang sarap. Ganito pala ang kapangyarihan ng isang maalamat na halimaw. Sa sobrang tuwa ko, muntik na akong mapasigaw. Lahat ng galit at hinanakit sa mga pang-aaping tiniis ko noon ay sabay-sabay na kumawala sa sandaling ito. Namutla sa takot si Draven at lumingon kay Bolt. Pero wala akong balak bigyan siya ng pagkakataon. Itinulak ko sa sukdulan ang Stormwind Wings ko at sa isang iglap ay nasa harapan na niya ako, sabay pinakawalan ang rumaragasang hiwa ng banal na apoy ni Bifang. Tinupok nito ang gintong haring leon sa tabi niya, iniwang balot ng matitinding paso. Huwag mo akong patayin, nagkamali ako, hindi ko na ito ulitin. Lumaluhod si Draven ng malakas sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Aurelia sa kanya, malamig ang tingin, walang bahid ng awa, habang nakatutok ang mahabang espada niya sa noo nito, at ang boses niya ay puno ng puot na kinimkim sa loob ng dalawang buhay. Draven, sagutin mo ako. Noong nakaraan kong buhay, ikaw rin ba ang may kagagawan sa pagkamatay ng mga magulang ko? Nanginig ang buong katawan ni Draven, umiwas ang mga mata niya at hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Aurelia. Bubuka pa lang sana siya ng bibig. Biglang kumislap ang sword energy ni Aurelia, humiwas sa liig niya, at agad bumulwak ang dugo. Magsasalita ako. Tuluyan nang bumigay si Draven at inamin ang lahat. Ako ang may kagagawan noon. Pinilit kong isuko ng mga magulang mo ang kanilang Beast Tamer essence at ang buhay nila para makuha ang Sword Immortal Sigil. Tanging ang dugong namamana ninyo ang kayang magpagana rito, at ang plano ko ay agawin ito sa oras na magising ang kapangyarihan nito, pero hindi inaasahang ikaw ang nakakuha nito. Si Beauregard ay isa lamang piyong itinulak ko sa unahan. Ako ang nag-utos sa kanya na guluhin ka, at ako rin ang nagplano na maakit ang mga magulang mo sa nakamamatay na dungsyon, kung saan sila nilamon ng mga demonyo. Sa buhay na ito, ako rin ang may kagagawa ng aksidente ng ama mo sa construction site. Gusto kitang itulak sa sukdulan para kusang ibigay mo ang Sword Immortal Sigil. Aurelia, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako. Isa na namang nakakagulat na pagbabaligtad, at ito ang pinakamalupit na katotohanan sa lahat, tuluyang nabunyag sa harap ni Aurelia. Nakatayo siya roon, buong katawan ay nanginginig ng matindi, habang walang tigil ang pagpatak ng mga luha niya. Ang puot at pagsisisi mula sa dalawang buhay ay sabay-sabay na sumabog. Palagi niyang inisip na siya ang sumira sa buhay ng mga magulang niya, ni minsan ay hindi niya naisip na si Draven pala ang halimaw na nasa likod ng lahat mula pa sa simula. Draven, karapat-dapat kang mamatay. Mahina ang boses ni Aurelia, pero sapat ang lamig nito para manginig ang sinuman. Isang malamig na kislap, isang bugso ng sword energy, at lumaki ang mga mata ni Draven, bago tuluyang nawala ang buhay sa mga ito. Sa wakas, nakuha rin ng halimaw na ito ang nararapat sa kanya. Matapos mapatay si Draven, agad kong ibinaling ang tingin ko kay Cinderworm sa di kalayuan. Ang level 100 na demonyong ito pa rin ang pinakamalaki naming problema ngayon. Tinitigan ako ni Cinderworm at nagpakawala ng naggangalit na dagundong, hindi nito inasahang hindi ito papansinin ng ganoon katagal ng isang bagong evolved na banal na ibon. Malaki nitong ibinuka ang bibig at muling inihanda ang Sky Scorching Demon Flame.
Mas mabangis ng ilang ulit kaysa kanina ang rumaragasang apoy ng demonyo, papunta sa amin ni Aurelia, tinakpan ang buong kalangitan. Biscuit, mag-ingat! Mahigpit na hinawakan ni Aurelia ang mahabang espada niya, ganap na nagising ang Sword Immortal Sigil, at sa isang iglap ay sumipa ang antas niya mula level 10 hanggang level 30. Ganap na nabuksan sa sandaling ito ang pamana niya bilang Sword Immortal mula sa nakaraan niyang buhay, habang ang mapusyaw na bughaw na Sword Energy ay bumulusok pa itaas, bumuo ng isang napakalaking espada na yari sa dalisay na lakas ng espada, at buong bagsik na humiwa pababa kay Cinderworm. Hindi rin ako nagpahuli, bigla kong ibinuka ang mga pakpak ko, nagsanib ang banal na apoy ni Bifang at ang lakas ng espada ni Aurelia, nagkaisa ang apoy at espada. Pinalakas ng espada ang apoy. Agad nitong nilaslas ang kalangitan ng apoy ng demonyo, sa kabuong lakas na tumama sa katawan ni Cinderworm. Nagpakawala si Cinderworm ng nakabibinging sigaw ng paghihirap, napunit ang malalava nitong mga kaliskis sa pinagsamang lakas ng apoy at espada, nag-iwan ng napakalaking sugat. Habang bumubulwak ang maitim na berdeng dugo at tumatalsik sa buhangin, tinutunaw ang lupa at lumilikha ng malalalim na hukay sa loob lamang ng ilang segundo. Pero sadyang nakakabaliw ang kakayahang maghilom ng isang level 100 na demonyo. Sa isang kisap mata, mabilis na nagsimulang magsara ang mga sugat nito, at lalo pang lumakas ang naglalagablab nitong apoy ng demonyo. Ang kahinaan nito ay ang demon core sa pagitan ng mga mata nito. Piliting itinayo ni Dashiell ang sugatan niyang katawan at inihagis ang punyal niya kay Aurelia. Aurelia, gamitin mo ang soulbound blade ko. Kapag isinabay mo ito sa Sword Immortal Energy mo, mababasag nito ang depensa niya. Ako ang pipigil sa kanya. Pagkasabi niya nito, sumugod siya agad, ginamit ang bawat natitirang hibla ng blade essence niya para itali ang mga galamay ni Cinderworm sa kinatatayuan nito, at kahit sinusunog ng apoy ng demonyo ang laman niya, hindi pa rin siya bumitaw. Ngayon na! Sinunggaban ni Aurelia ang punyal, nagsanib ang espada at talim bilang iisa, pinigan niya ang sword energy hanggang sa sukdulan, at ang buong katawan niya ay naging isang guhit ng liwanag na dumiretso sa demon core sa pagitan ng mga mata ni Cinderworm. Kasunod niya akong sumugod, ibinuhos ang buong banal na apoy ni Bifang sa aking tuka. Umabot sa sukdulan ang Stormwind Wings ko, at kasama ni Aurelia ay sabay naming inilunsad ang huling pag-atake sa demon core ni Cinderworm. Biglang nanigas ang buong katawan ni Cinderworm, habang mabilis na naglaho ang liwanag sa mapupula nitong mga mata. Ding! Nalunok ang demon core ng level 100 na Cinderworm, nakakuha ng 200,000 evolution points. Ding! Nalunok ang fire essence ng daigdig ng mga demonyo. Ganap nang nagising ang dugong phoenix. Natugunan na ang lahat ng kondisyon para sa huling ebolusyon. Sinisimulan na ang huling ebolusyon. 200,000 evolution points. Sakto lang para sa huling ebolusyon. Tumingin ako kay Aurelia sa tabi ko, balot ng mga sugat pero nakangiti pa rin habang nakatingin sa akin. Tumingin ako kay Dashiell, malubha ang mga sugat habang nakahandusay sa di kalayuan, pero nakataas pa rin ang hinlalaki niya bilang pagsuporta. Tumingala ako sa siwang ng mga demonyo na patuloy pang lumalaki sa kalangitan at walang kahit katiting na pag-aalinlangan. System, simulan na ang huli kong ebolusyon. Sa pagkakataong ito, walang pagyanig na yayanig sa mundo. Walang matinding sakit na parang pinupunit ang buong katawan. Isang mainit na gintong pulang liwanag lang ang marahang bumalot sa akin, parang dumadaloy na tubig. Dahan-dahang nagbago ang banal na apoy ni Bifang sa loob ng liwanag, naging pinakadalisay na Nirvana Flame. Unti-unting nagbago ang katawan ko sa loob ng liwanag, isa-isang tumubo ang gintong pulang balahibo ng Phoenix, ang mahahabang balahibo sa buntot ay umagos na parang tunaw na ginto, isang koronang Phoenix ang kumislap sa ulo ko, habang malapad na bumuka ang mga pakpak ko. Unti-unting naglaho ang liwanag at marahan akong lumapag sa harap ni Aurelia. Hindi na ako nasa anyo ni Bifang. Balot na ng maringal na balahibo ng Phoenix ang buo kong katawan habang marahang sumisiklab ang Nirvana Flame sa paligid ko. Malapad kong ibinuka ang mga pakpak ko na tila tinatakpan ang kalangitan, ang tingin ko ay kapwa maringal at banayad, naglalabas ng buong presensya ng isang maalamat na halimaw. Sa wakas, natapos ko na ang huli kong ebolusyon, naging maalamat na Phoenix ng siyam na kalangitan, muling isinilang sa apoy. Mula sa pagiging isang maya na hinihimatay tuwing nag-evolve, hanggang sa pagiging mahihinhing manok na pinagtatawanan ng lahat, naging Silverwing Gale Sparrow, naging Thundermark Gale Sparrow, naging Bifang, ang halimaw ng apoy ng kabutihan. At ngayon ay tuluyan na akong naging Phoenix ng siyam na kalangitan, muling isinilang sa apoy. Tumingin sa akin si Aurelia, lumuluha habang nakangiti. Iniabot niya ang kamay niya at marahang hinaplos ang mga balahibo ko ng Phoenix, kasing lambing ng unang araw na ginawa niya akong halimaw. Biscuit, nagawa mo. Marahan kong ikinuskos ang ulo ko sa palad niya at nagpakawala ng banayad at mainit na huni ng Phoenix.
Silly, magkasama nating nagawa ito. Pagkatapos ay ibinuka ko ang mga pakpak ko at pumailan lang sa himpapawid, habang ang Nirvana Flame ay sumunod sa kagustuhan ko, bumuo ng isang napakalaking haligi ng apoy na bumulusok diretsyo sa siwang ng mga demonyo sa itaas. Ang apoy ng Phoenix, ang pinakadalisay at pinakamapanganib na apoy sa lahat, ang likas na kalaban ng lahat ng enerhiya ng mga demonyo, at sa loob lamang ng ilang sandali, ang patuloy na lumalawak na siwang ay tuluyang nasilyuhan ng Nirvana Flame. Habang bawat bakas ng enerhiya ng mga demonyo sa loob nito ay ganap na natupok. Muling luminaw ang makapal na demonyong ulap sa buong guho ng dagat ng buhangin, at muling bumuhos ang sikat ng araw. Ang krisis ng mundo ng demonyo na dumating ng 3 taon ng mas maaga ay tuluyan naming nalutas. Pagkaraan ng 3 araw, sa ospital, nakadapo ako sa may bintana ng silid, pinapanood si Aurelia habang nagbabalat siya ng mansanas para sa ama niyang nakahiga sa kama. Ganap nang gumaling ang ama ni Aurelia. Tuluyan nang nalinis ng aking apoy ng Nirvana ang lasong ibinigay ni Draven, at maging ang matagal na niyang karamdaman ay nawala na rin. Nakaupo sa tabi ang ina ni Aurelia, nakangiting abot tenga habang paulit-ulit akong inaabutan ng prutas. Paulit-ulit niyang sinasabing ang biskit nila ay tunay na isang banal na ibon. Sa katabing silid nagpapahinga si Dashiell, halos magaling na rin, at araw-araw na lang nagpapakita para makikain, habang walang tigil sa pagyayayang makipagsama muli kay Aurelia sa paglilinis ng mga dungsyon. Determinado siyang mapanalunan ang pandaigdigang paligsahan ng mga Beast Tamer. Naipasa na sa punong himpilan ng Beast Tamer Guild ang lahat ng ebidensya tungkol sa pakikipagsabuatan ni Draven sa mundo ng demonyo. Mabilis na kumilos ang guild, inaresto ang lahat ng natitirang kasabwat ni Draven, pati ang mga espiya ng mundo ng demonyo, at tuluyang nilinis ang lahat ng taksil sa hanay ng sangkatauhan. Dahil sa paglantad ni Aurelia sa sabuatan at pagluta sa krisis ng mundo ng demonyo, kasama pa ang pambihiran niyang talento bilang Sword Immortal, binigyan siya ng espesyal na promosyon ng guild at naging pinakabatang rank 6 Beast Tamer sa kasaysayan, habang ako naman ang kinilalang una at tanging maalamat na Phoenix sa buong mundo. Ang mga dating nangutya kay Aurelia dahil nakipagbond siya sa isang himataing manok ay hindi na makatingin sa amin ngayon. Ang lahat ng dating minamaliit ako ay maaari na lamang tumingala. Pagkaraan ng 3 buwan, sa pinal ng pandaigdigang paligsahan ng Beast Tamer, 10,000 manonood ang pumuno sa arena, sabay-sabay na isinisigaw ang pangalan ni Aurelia. Sa gitna ng arena, nakatayo si Aurelia sa aking likod, hawak ang kanyang mahabang espada, habang ipinapakita ko ang aking tunay na anyong Phoenix, nagliliyab ang apoy ng Nirvana sa buong katawan ko. Ang kalaban namin sa kabilang panig ng arena ay may Frost Dragon na may potensyal na antas na 55, ngunit nanginginig iyon sa tindi ng aking presensya, halos hindi na makagalaw. Sa hudyat ng referee, nagsimula ang laban. Sa isang marahang pagpitik lang ng aking mga pakpak, rumagasa ang alon ng apoy ng Nirvana. Agad na pinawi ang pag-atake ng yelo ng Frost Dragon at ikinulong ito sa isang singsing ng apoy. Kumislap ang anyo ni Aurelia pasulong, humagibis ang kanyang enerhiya ng espada sa hangin, at sa isang galaw lang ay tinalo niya ang kanyang kalaban. Sumabog sa hiyawan ang buong arena. Sabay naming inangkin ang titulo ng kampyon sa pandaigdigang paligsahan ng Beast Tamer. Kinagabihan matapos ang seremonya ng paggawad ng parangal, mahigpit akong niyakap ni Aurelia habang nakaupo kami sa bubungan ng pinakamataas na gusali sa lungsod, nakatanaw sa di mabilang na ilaw sa ibaba. Marahang humaplos ang simoy ng hangin sa gabi, at dahan-dahang sumayad ang kanyang buhok sa aking mga balahibo, napakalambing. Biskit, salamat. Marahan niyang hinaplos ang korona kong Phoenix, mahina ang kanyang tinig. Kung hindi dahil sa iyo sa pagkakataong ito, baka hindi ko pa rin naprotektahan ang pamilya ko, at hindi ko rin napigilan ang paglusob ng mundo ng demonyo. Hindi ko kailanman inakalang ang munting maya na nakipagbond sa akin nang biglaan ay magiging bayaning lalaban sa tabi ko, at magiging bahagi ng pamilya ko. Marahan kong ikinuskos ang ulo ko sa palad niya at nagpakawala ng malinaw at masiglang huni ng Phoenix. Marahang kumikislap ang apoy ng Nirvana sa paligid namin, banayad at mainit, walang bahid ng panganib. Silly! Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, isa pa rin akong mayang hinihimatay sa tuwing nag-i-evolve, minamaliit ng lahat, at nakasiksik lang sa isang sulok habang pinapanood ang iba na magningning. Ikaw ang nagbigay sa akin ng panibagong buhay, nagbigay sa akin ng pamilya, at nagbigay sa akin ng pagkakataong maging isang Phoenix. Sa nakaraan niyang buhay, mag-isa niyang pinasan ang Sword Immortal sigil at lumaban sa loob ng 10 taon, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang pagsalakay ng mga demonyo at nauwi iyon sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ngayon, taglay na niya ang pamana ng Sword Immortal, ligtas at buhay ang kanyang mga magulang, may kasama siyang kaagapay sa laban at narito rin ako sa tabi niya. Magkasama naming pinatay ang mga demonyo, nilinis ang mga dungsyon,
Hinarap ang mga kontrabida at pitrotektahan ang buong lungsod pati ang lahat ng gusto niyang iligtas. Unti-unting lumubog ang araw at napuno ng mga bituin ang kalangitan habang pasan ko si Aurelia sa aking likod at lumilipad kami paitaas, umaalingaw sa ulap ang huni ng phoenix. Habang ang gininto ang pulang apoy ng Nirvana ay gumuguhit sa kalangitan ng gabi na parang pinakamagandang bulalakaw. Sa mga darating pang araw, hindi mabilang na mga dungsyon ang naghihintay na malinis namin at hindi mabilang na mga pagsubok ang naghihintay na harapin namin. Pero wala akong kinatatakutan dahil alam kong hanggat magkasama kami ni Aurelia, hinding-hindi kami matatalo. Mula sa pagiging isang mayang hinihimatay lang tuwing nag-i-evolve, naging phoenix ako ng 9 na kalangitan, isinilang na muli sa apoy, habang siya naman ay mula sa isang muling isinilang na kaluluwang pinagtaksilan at minanipula, naging isang sword immortal na hinahangaan ng lahat. Ito ang pinakamagandang wakas na maaaring hilingin sa mundong ito. Pinrotektahan mo ako noon at mananatili naman ako sa tabi mo habang buhay, magkasamang lalakad taon-taon at hindi na kailanman magkakahiwalay.